Ang lalaking ito ay isang tunay na rich kid, ang pinakaunang apo ng pinakamalaking pamilya ng chaebol sa Korea. Sa edad na 19, lubos siyang mahilig sa buhay at babae. Saan man siya magpunta ay sentro ng atensyon ng maraming tao. Lahat ng babae sa paaralan ay gusto si Kwon Sha-hyun, kahit ang mga guro ay nahuhulog din sa kanya, palihim na nagpapadala ng malabong senyales sa kanya. Halimbawa, kapag nagbibigay ng libro kay Kwon Sha-hyun, pinipili ang aklat na may pamagat na pwede bang matulog sa bahay mo. Bagaman mukha siyang matigas, sa totoo lang ay napakalungkot ng pamilya ni Kwon Sha-hyun. 2 taon nang namatay ang kanyang ina, at ang kanyang ama ay palaging walang pakialam at malamig. Para makaganti sa kanyang ama, sumumpa si Kwon Sha-hyun na aakit niya ang lahat ng babaeng malapit sa kanyang ama, gamit ang kanyang sariling alindog para akitin ang kabilang panig. Pagkatapos ay iiwan sila ng walang awa, tulad ng batang magandang babae na ito, dahil lang sa labis na kaligayahan habang kumakain ng hapunan kasama ang ama ni Kwon Sha-hyun, siya ay naging target ng kanyang paghihiganti. Inakit at mabilis ding iniwan, at ang babae naman ay lubos na umiibig kay Kwon Sha-hyun. Kahit na si Kwon Sha-hyun ang unilaterally na nagsabi ng paalam, siya ay handang maghintay. May 2 matalik na kaibigan si Kwon Sha-hyun sa paaralan. Ang isa ay si Choi Soo-ji, ang dating Student Council President, anak ng isang kilalang at maimpluwensyang korporasyon, ngunit mayroon din siyang malungkot na pamilya. Nagtangka ang kanyang ama na magpakamatay matapos malugi ang kanyang karera, pagkatapos ay naghiwalay at nagpunta sa korte. Naniniwala si Choi Soo-ji na ang lahat ng ito ay kasalanan ng kanyang ina, kaya mayroon siyang retaliatory na relasyon sa kanyang ina. Ang isa pang matalik na kaibigan ni Kwon Sha-hyun ay si Lee Si-jo. Siya rin ay galing sa mayamang pamilya, kulang sa edukasyon at walang kakayahan. Siya ay isang sikat na playboy sa mundo ng Cheon. Ang tatlo ay may napakagandang relasyon. Sino man ang guluhin sa kanila, ang dalawa pa ay agad na maghahanap ng paraan upang tulungan ang taong iyon na maglabas ng galit. Halimbawa, sa paaralan, sinadyang banggitin ng isang kaklase ang namatay na ina ni Kwon Sha-hyun sa isang sarkastikong tono. Agad na inihagis ni Choi Soo-ji ang basurahan sa ulo ng kaklase. Bukod dito, ang pagyakap, paghalik sa pisngi, at pagbabahagi ng candy ay normal na pag-ugali sa pagitan nila. Lalo na kapag malungkot si Choi Soo-ji, ang paghawak kamay ng 2 gwapong kaibigan ay nagpapalaki ng pakiramdam ng aliw ng maraming beses. Sa isang kisap mata, nakapagtapos si Kwon Sha-hyun at ang 2 pa sa high school. Sa seremonya ng pagtatapos, isang estudyanteng babae ang sadyang kinanti ng kanyang guro. Buong tapang na sumugod si Choi Soo-ji para iligtas siya, at nagpahiwatig patungkol sa magiging anak ng guro. Kung kailangan daw ng SAT test, pwede silang pumunta ng palihim sa ospital ng pamilya nila. Pinagalit ni Choi Soo-ji ang guro. Dito, nakilala ni Choi Soo-ji ang kanyang dating guro sa sining. Dati ay gusto niya ang guro sa sining na ito, at naglakas loob pang ang umamin ng damdamin. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa man umusbong ang pag-ibig na ito, nalaman ng ina ni Choi Soo-ji at pinutol ito. Pagkatapos noon, nagsalita ng masakit na mga salita ang guro sa sining kay Choi Soo-ji, na sinabihan siyang mag-aral ng maayos. Sa murang edad, ang tanging nasa isip niya ay paano manligaw ng mas matatanda. Ang mga salitang ito ay lubhang nakasakit sa puso ni Choi Soo-ji, na naging sanhi ng kanyang matinding pagkamuhi sa guro. Sino ang mag-aakala na nang malaman niyang magpapakasal na ang guro sa literatura at ang guro sa sining, ngunit ang guro sa literatura ay nagtataksil sa guro ng klase. Balak ni Choi Soo-ji na gamitin ang pangyayaring ito upang maghiganti sa guro sa sining. Una, palihim siyang nagkabit ng kamera sa kotse ng guro ng klase, at ni-record ang video ng guro at ang guro sa literatura na gumagawa ng malabong bagay sa loob ng kotse. Pagkatapos, sa tulong ni Kwon Sha-hyun at Lee Si-jo, ipinalabas ang video sa harap ng lahat sa seremonya ng pagtatapos. Lahat ng naroroon ay nagulat nang mapanood ang video. Nasaktan ng husto ang guro sa sining. Nagtagumpay si Choi Soo-ji sa paghihiganti sa mga taong nanakit sa kanya, ngunit hindi pa rin siya gumaan ng pakiramdam. Ayon kay Choi Soo-ji, ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang kunin ang pinakamahalagang bagay ng kalaban. Ang mga nawalan ng mahalagang bagay ay maghahanap ng paraan para maghiganti. Sa sandaling ito, ang babaeng tinulungan ni Choi Soo-ji sa seremonya ay lumapit. Siya pala si Ko Kyung-jo, at sinabi niyang hinahangaan niya ang tatlo, kaya gusto niyang magpakuha ng litrato kasama sila. Ang kasintahan ni Choi Soo-ji na si Kian ang nagda-drive papunta sa gate ng paaralan para sunduin siya. Sa harap ng taong gusto niya, si Choi Soo-ji ay agad na naging isang mahinhin na ginang, at nagbihis pa nga ng maayos para samahan siya sa party. Sa party, ginawa ng mga kaibigan ni Kian na katatawanan ang relasyon ng dalawa. Nagpaplano na sanang ihayag ni Choi Soo-ji na sila ay nagde-date, ngunit hinila siya ni Kian sa isang tabi. Sinabi niya kay Choi Soo-ji na ang relasyon lang nila ay magkapatid. Ang dahilan kung bakit niya nakikipagkita kay Choi Soo-ji ay dahil sa paggalang sa ina nito. Hiniling niya kay Choi Soo-ji na huwag na siyang magsalita ng kung ano-ano. Sa susunod ay maging mas makatotohanan, huwag laging isipin ang pag-abot sa mas mataas na posisyon. Dahil, anuman ang mangyari, ang pinansyal na yaman at reputasyon ng pamilya ni Choi Soo-ji ay hindi angkop para sa kanyang pamilya. Nang makita na gusto ng kabilang panig na putulin ang relasyon sa kanya, galit na umalis si Choi Soo-ji. Sa kabilang banda, sina Kwon Sha-hyun at Lee Si-jo ay pumunta sa bar at nakilala ang isang magandang babae. Lumapit si Kwon Sha-hyun upang makipag-usap at ipinakita ang lahat ng kanyang alindog. Makalipas ang ilang sandali, pumunta sila sa bar at nakilala ang isang magandang babae. Lumapit si Kwon Sha-hyun upang makipag-usap at ginamit ang kanyang pang-akit. Makalipas ang ilang sandali,
Sandali, naghalikan silang dalawa na parang totoong magkasintahan. Ngunit sino ang mag-aakala na ang magandang babaeng ito ay ina pala ni Ko Kyung-joo at isa ring sikat na modelo noon. Pag-uwi ni Kwon Sha-hyun, kinuha ng kanyang ama ang ulat ng FEV test at sinabing hindi niya ito tunay na anak. Pinalayas pa niya si Kwon Sha-hyun sa bahay. Gusto niyang tahimik itong mamuhay at huwag na siyang abalahin. Kung may duda, tanungin na lang ang namayapang ina. Nalilito at nawawala ng direksyon na umalis si Kwon Sha-hyun dala ang ulat ng FEV test at nagpagala-gala sa mga kalye. Habang naghihintay ng bus, naaalala ni Kwon Sha-hyun na sinabi sa kanya ng kanyang ina na kung mayroon siyang alalahanin o takot, gawin itong eroplano at ihagi sa langit upang mawala ang mga alalahanin o takot. Kaya tinupi ni Kwon Sha-hyun ang ulat ng SAT test para maging paper plane at inihagis ito sa labas. Ngunit nahulog ang paper plane sa paanan ni Yoon Tae-hee. Pinulot ito ni Yoon Tae-hee at gustong isauli kay Kwon Sha-hyun. Sinabi ni Kwon Sha-hyun na itago na lang niya at tulungan siyang itapon. Sa bus, naalala ni Kwon Sha-hyun ang kanyang namayapang ina at lumuha. Nakasakay din sa bus si Yoon Tae-hee, nakatulog at patuloy na tumatama ang ulo sa bintana. Si Kwon Sha-hyun na nalulungkot ay biglang natawa. Nahulog ni Yoon Tae-hee ang kanyang card nang bumaba siya sa bus. Kinuha ito ni Kwon Sha-hyun at tiningnan. Nakita niyang ito ay imbitasyon sa isang pottery exhibition sa araw ng seremonya ng Myeongseon Group. Hindi sinasadyang nakita ni Ko Kyung-joo ang kanyang first love na si Yoon Tae-hee sa harap ni Yoon Tae-hee. Magiliw at magalang si Ko Kyung-joo. Naiiba sa kanyang pagtrato kina Choi Soo-ji at Yoon Tae-hee. Hindi lang siya maganda kundi matalino rin at nakakuha siya ng scholarship mula sa Myeongseong Foundation. Nandito siya ngayon para kunin ang kanyang gantimpala. Nakita ni Choi Soo-ji ang pagtrato ni Ko Kyung-joo kay Yoon Tae-hee at labis siyang nainggit kaya nagpasya siyang maghiganti kay Yoon Tae-hee. Pinuntahan ni Choi Soo-ji si Kwon Sha-hyun at hiniling na akitin niya si Yoon Tae-hee at pagkatapos ay iwanan. Ayaw saktan ni Kwon Sha-hyun ang mga inosenteng tao kaya tinanggihan niya ang hiling ni Choi Soo-ji. Naghiwalay ang dalawa ng hindi masaya. Nagkataon namang nakita ni Kwon Sha-hyun ang ina ni Ko Kyung-joo na dumalo sa party. Kalaunan, natuklasan ng ina ni Ko Kyung-joo na kaklase niya ang kanyang anak na babae. Nais niyang si Kwon Sha-hyun. Humihiling ang ina ni Ko Kyung-joo na huwag sabihin ni Kwon Sha-hyun ang nangyari sa bar sa iba. Lumalabas na si Ko Kyung-joo ay hindi niya tunay na anak at hindi alam ng mga tao sa labas ang tungkol dito. Kaya palagi nilang pinupulaan ang hitsura ni Ko Kyung-joo na hindi kasing ganda ng kanyang ina. Dahil dito, palaging hindi maganda ang relasyon ng dalawa. Kung malalaman ng kanyang anak na malapit siya sa kaklase nito, tiyak na hindi ito magiging maganda at baka umalis pa ito ng bahay. Sumang-ayon si Kwon Sha-hyun sa kanya. Umalis si Yoon Tae-hee sa lugar matapos matanggap ang scholarship. Nakita niya ang ina ni Ko Kyung-joo at si Kwon Sha-hyun na nag-uusap sa labas at magkaibigan sina Yoon Tae-hee at Ko Kyung-joo. Naghintay sila hanggang sa makabalik silang tatlo sa silid ng piging at doon ipinahayag ng ama ni Kwon Sha-hyun at ina ni Choi Soo-ji na magpapakasal sila. Nagulat sina Kwon Sha-hyun at Choi Soo-ji. Samantala, matapos matanggap ang gantimpala, pinuntahan ni Yoon Tae-hee ang pottery exhibition ng kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina na nakakuha siya ng full scholarship para sa 4 na taon ng kolehiyo, kaya hindi na kailangan pang mag-alala ang kanyang ina tungkol sa kanyang allowance. Sinabi ng ina ni Yoon Tae-hee na bilang isang ina, anong mali sa paggasta ng pera para sa kanyang anak? Galit na tinanong ni Yoon Tae-hee ang kanyang ina kung bakit niya kailangang makipaghiwalay sa kanyang ama. Ilang taon nang hindi pinapansin ng kanyang ama ang mag-ina. Ngayon na malaki na siya, hayaan na ang bawat isa ay mamuhay ng sarili nilang buhay. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Yoon Tae-hee. Galit na umalis si Lee Si-jo gamit ang kotse ni Kwon Sha-hyun. Samantala, malungkot na nagpagalagala si Yoon Tae-hee sa kalsada. Muntik na siyang mabangga ni Kwon Sha-hyun. Bumaba si Kwon Sha-hyun para tingnan ang sitwasyon. Kinuyong ni Yoon Tae-hee ang lailayan ng pantalon ni Kwon Sha-hyun sa takot. Sinabing huwag umalis. Nag-flashback ang mga alaala ng nakaraan sa kanyang isipan. Pagkatapos ay kumalma si Yoon Tae-hee. Ibinigay ni Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee ang kanyang numero para sa kompensasyon. Ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Lee Si-jo na may nangyari kay Choi Soo-ji. Hindi pinansin ni Kwon Sha-hyun ang sugat sa kanyang ulo at agad na tumakbo doon. Iniiwan si Yoon Tae-hee na may sugat sa tuhod at nahihirapang umuwi mag-isa. Sa sandaling ito, nag-react si Yoon Tae-hee. Nakita niya dati ang mga larawan ni Ko Kyung-joo na nakapost online at kasama doon si Kwon Sha-hyun. Lumalabas na pagkatapos marinig ang balita tungkol sa muling pagpapakasal ng kanyang ina. Labis na nagalit si Choi Soo-ji. Galit niyang kinuha ang basag na salamin at gusto niyang magpakamatay. Buti na lang at dumating si Kwon Sha-hyun. Nakakalahati na siya, ngunit dumating si Kwon Sha-hyun sa tamang oras para pakalmahin si Choi Soo-ji. Hinawakan niya ang kamay ni Choi Soo-ji at nanatili sa tabi niya. Si Lee Si-jo, na nakita silang dalawa na magkahawak kamay at magkayakap, ay labis na nalungkot. Nang malaman ng ina ni Kwon Sha-hyun ang nalalapit na kasal ng kanyang anak, sinabi niya sa kanyang anak na pumayag siya sa kasal sa isang dahilan lang, upang iligtas ang kumpanya sa pamamagitan ng pagpapakasal sa pamilya. Mas maraming benepisyo ang maibibigay ng ina ni Choi Soo-ji sa kumpanya. Sinabi ng kanyang ina na ang kumpanya ay sa huli ay ipapasa kay Kwon Sha-hyun sa hinaharap. Dahil sa pagpapahiram ng kanyang kotse ng walang pahintulot, pinarusahan si Lee Si-jo ng kanyang lolo. Lumalabas na bagaman si Lee Si-jo ay ipinanganak sa isang pamilya ng chaebol. Maraming anak at apo na naninirahan sa iba't ibang henerasyon, kaya lahat ay nagpapanggap na magkakasundo, ngunit lihim na naglalaban. Mababa ang katayuan ni Lee Si-jo sa bahay
bahay at siya ay pinagbawalan ng kanyang lolo dahil sa kanyang kapabayaan. Buti na lang at tinulungan siya ng kanyang hipag na makalusot para hanapin sina Kwon Sye-hyun at Choi Soo-ji. Nagkasama-sama ang tatlo at nagreklamo tungkol sa komersyal na kasal ng ama ni Kwon Sye-hyun at ina ni Choi Soo-ji. Gusto nilang subukan ang lahat ng posibleng paraan upang pigilan ang kasal na ito. Iminungkahi ni Kwon Sye-hyun na dapat siyang magpakasal muna kay Choi Soo-ji. Bagaman mukha itong transaksyon, matagal nang nagkagusto si Kwon Sye-hyun kay Choi Soo-ji. Ngunit ang mga batang lumaki sa mga pamilyang walang pagmamahal ay nakakita na ng napakaraming intriga at pagsasamantalahan. Sila ay labis na walang magawa, hindi makapagpasya para sa kanilang sariling kasal at kinabukasan. At si Choi Soo-ji ay naapektuhan ng kasal ng kanyang mga magulang. Kaya't wala na siyang pinagkakatiwalaan. Sinabi ni Choi Soo-ji kay Kwon Sye-hyun kung gusto niyang paniwalaan siya, dapat niyang akitin muna si Yoon Tae-hee at paibigin ng husto si Yoon Tae-hee pagkatapos ay iwanan siya. Para paniwalaan siya ni Choi Soo-ji, pumayag si Kwon Sye-hyun sa kahilingang ito. Inimbestigahan ng tatlo ang background ni Yoon Tae-hee. Pagkatapos ay turno na ni Kwon Sye-hyun na kumilos. Nagbihis ng maganda at kumpiyansang lumabas si Kwon Sye-hyun para sa laban, pakiramdam niya ay magtatagumpay siya. Sa kasamaang palad, matalik na magkaibigan sina Yoon Tae-hee at Ko Kyung-joo. Ang address sa card na nahulog ni Yoon Tae-hee noong araw na iyon ay ang address mismo ng bahay ni Ko Kyung-joo. Nagdala si Kwon Sye-hyun ng bulaklak para hanapin si Yoon Tae-hee. Ngunit nang dumating siya, ang nagbukas ng pinto ay ang ina ni Ko Kyung-joo. Inisip ng ina ni Ko Kyung-joo na pumunta si Kwon Sye-hyun para magbigay ng bulaklak sa kanya, kaya't siya ay tuwang-tuwa at natatakot. Kaya't sinabihan niya si Kwon Sye-hyun na mabilis na umalis, huwag hayaang makita ng iba. Ang resulta, nagkataon silang nakita ni Yoon Tae-hee at Ko Kyung-joo na pauwi. Ang nangyari sa pagitan ng ina ni Ko Kyung-joo at ni Kwon Sye-hyun sa bar noon ay nabalita na. Akala ni Ko Kyung-joo na si Kwon Sye-hyun ay nakikipagsabuatan sa kanyang ina, kaya umupo siya sa lupa at umiyak. Labis na nahihiya si Kwon Sye-hyun, kaya tumakbo na lamang siya. Palaging iniisip ni Yoon Tae-hee na may gusto si Ko Kyung-joo kay Kwon Sye-hyun, at nang makita niya ang eksenang ito ngayon, mas lalo siyang nagkaroon ng masamang impresyon kay Kwon Sye-hyun. Upang mapanatag ang kanyang matalik na kaibigan, nagpasya si Yoon Tae-hee na hindi na siya kailanman makikialam kay Kwon Sye-hyun. Kinabukasan, pinuntahan ulit ni Kwon Sye-hyun si Yoon Tae-hee. Halimbawa, tumayo siya sa tabi ng hintuan ng bus kung saan naghihintay si Yoon Tae-hee. Ngunit ang nakuha niya ay mapanuring tingin mula kay Yoon Tae-hee. Sa bus, sinamantala ni Kwon Sye-hyun ang paggalaw ng sasakyan para yakapin si Yoon Tae-hee. Ngunit huli, hindi man lang siya nahuli sa bitag. Pinagtatawanan pa siya ng ibang tao sa bus. Nag-hire pa nga si Kwon Sye-hyun ng isang nagpapanggap na pervert para sadyang banggain si Yoon Tae-hee habang nakatayo siya, at pagkatapos ay magiging bayani si Kwon Sye-hyun. Sa kasamaang palad, hindi madaling lokohin si Yoon Tae-hee. Malakas niyang pinagsabihan ang pervert. Inilantad din niya na si Kwon Sye-hyun ang nag-hire sa lalaking ito. Mukhang hindi naging maayos ang panliligaw ni Kwon Sye-hyun. Nilapitan niya si Yoon Tae-hee at sinabing ito na ang ikatlong beses na nagkita sila. Ang una nilang pagkikita ay sa bus din sa oras na iyon. Naalaala ni Yoon Tae-hee na si Kwon Sye-hyun ang lalaking naghagis ng paper plane. Nang araw na iyon, nagtipon muli ang tatlo sa isang lugar para pag-usapan kung paano mapapansin si Yoon Tae-hee. Narinig ni Choi Soo-ji mula kay Ko Kyung-joo na kung may lalaking maghihintay kay Yoon Tae-hee sa kanyang karaniwang ruta, tapos na siya. Kung ang lalaki ay maghihintay sa ibaba buong gabi at ayaw umalis, tatawagin ni Yoon Tae-hee ang pulis para hulihin siya dahil sa kanyang pananaw ay hindi niya kailangan ng pag-ibig. Matapos mag-usap ang tatlo, nagpasya silang baguhin ang kanilang susunod na lugar ng pagkikita sa National Library dahil si Kwon Sye-hyun. Sa paglipas ng panahon, naniniwala si Kwon Sye-hyun na kung magtatagpo sila ng maraming beses, iisipin ng kabilang partido na ito ay tadhana. Inaasahan pa nga nila ang isang romantiko at malapit na interaksyon sa pagitan ng dalawa, ngunit sa araw ng pagkikita, ganap na naiba ang lahat sa inaasahan. Lumalabas na abala si Yoon Tae-hee sa kanyang mga gawain sa library, kaya wala siyang oras na makipag-usap sa kanya. Pagkatapos, si Kwon Sye-hyun ay nalungkot at nakatulog sa library. Nang makita ito, ginising ni Yoon Tae-hee si Kwon Sye-hyun at tinanong kung bakit siya nagpunta para hanapin siya. Nang marinig ang tiyan ng kabilang partido na kumukulo sa gutom, sinamantala ni Kwon Sye-hyun ang pagkakataon na imbitahan si Yoon Tae-hee na kumain kasama niya. Sa hapunan, taos puso niyang ipinahayag ang kanyang intensyon na sadyang pumunta siya para makita si Yoon Tae-hee. Tinuruan pa niya si Yoon Tae-hee kung paano kainin ang mackerel ng mas maginhawa. Ang pamilyar na eksena ay nagpaalala kay Yoon Tae-hee sa kanyang ama. Hindi siya naniwala. Sinabi niya na marami na siyang narinig na chismis tungkol kay Kwon Sye-hyun, kaya ayaw niyang makipagkaibigan sa isang taong mahusay maglaro ng damdamin ng tao, at sinabihan niya si Kwon Sye-hyun na huwag na siyang hanapin. Sa kabilang banda, isinasagawa na rin ang paghihiganti ni Choi Soo-ji kay Kian. Lumalabas na gusto ni Kian na makipagkilala kay Hee-jung, na isa ring anak ng chaebol, para magpakasal ang dalawang pamilya. Nagsimulang makipagkaibigan si Choi Soo-ji kay Hee-jung. Si Hee-jung ay isang dalisay at kaibig-ibig na babae. Ang kanyang silid ay puno ng mga manika at kulay rosas na gamit. Ang kanyang alagang hayop ay isang pagong. Maliwanag na wala siyang talento sa pagtugtog ng selo, ngunit pinilit siya ng kanyang ina na mag-aral. Palaging nagdurusa si Hee-jung. Magkausap ang dalawang babae sa kwarto nang biglang binigyan ni Choi Soo-ji si Hee-jung ng cake at isang card. Nabasa ni Choi Soo-ji ang sulat sa card at natawa. Pagkatapos ay hinila niya si Hee-jung para magpakuha ng litrato dahil gusto niyang maging mas magaling kaysa kay Hee-jung. Hindi niya inaasahan na si Kian ay magbibigay din ng cake kay Yoon Tae-hee, kasama rin ng isang card. Wala sa mood si Yoon Tae-hee na mag-enjoy,
dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong matindi sa kanyang sinabi kay Kwon Shae-hyun kaninang umaga. Ngunit para hindi malungkot ang kanyang matalik na kaibigan na si Ko Kyung-joo, nagpa siya si Yoon Tae-hee na ibalik kay Kwon Shae-hyun ang paper plane at tapusin ang relasyon nilang dalawa ng tuluyan. Bagaman laging mali ang pagkakaintindi ni Yoon Tae-hee na gusto ni Ko Kyung-joo si Kwon Shae-hyun. Pero sa totoo lang, gusto ni Ko Kyung-joo si Lee Si-joo. Para makahukay pa ng maraming sikreto tungkol kay Yoon Tae-hee mula kay Ko Kyung-joo, naging matchmaker si Choi Soo-ji para sa kanya. Kailangan lang ni Lee Si-joo ng ngipin at makipaglapit kay Ko Kyung-joo. Masaya si Ko Kyung-joo at gusto niyang gumanda pa sa paningin ng kanyang mahal. Kaya niyaya niya si Yoon Tae-hee na pumunta sa salon kasama niya at excited na sinabi na kapag nagkaroon na siya ng kasintahan, wala na siyang oras para kay Yoon Tae-hee. Kaya gusto niyang humanap na rin si Yoon Tae-hee ng nobyo sa lalong madaling panahon. Ngunit sinabi naman ni Yoon Tae-hee na hindi niya kailangan ng nobyo. Binanggit ni Ko Kyung-joo ang chismis na magiging magkapatid sina Kwon Shae-hyun at Choi Soo-jae at sinamantala ang pagkakataon na banggitin din ang tungkol sa pamilya ni Kwon Shae-hyun. Kasabay ng pagtulong na patunayan na hindi siya kasing playboy ng sinasabi ng mga tao. Niligawan si Kwon Shae-hyun, ang tatlo ay nagplano muli. Sa weekend na ito, sila at si Yoon Tae-hee ay magpupunta sa nursing home para magboluntaryo. Lumitaw si Kwon Shae-hyun sa tamang oras sa harap ni Yoon Tae-hee. Pinuri ang kanyang bagong hairstyle na napakaganda at walang kahihiyang sinabi na naaalala kita na ikinakilig ni Yoon Tae-hee. Mainit na tinanggap si Yoon Tae-hee ng lahat, napapalibutan ng mga matatanda na sabay-sabay kumakanta at sumasayaw. Samantala, ang kaawa-awang si Kwon Shae-hyun ay nasa labas lamang, naglilinis ng sahig at naglilipat ng repolyo. Hindi niya natiis, kaya tinawagan niya si Lee Si-joo para sabihing malapit na siyang sumuko. Ngunit sa kasamaang palad, walang awa siyang binabaan ni Choi Soo-ji ng telepono. Nagtatrabaho si Kwon Shae-hyun. Nakilala niya ang isang matandang babae na may Alzheimer's disease. Akala ng matandang babae na si Kwon Shae-hyun ang kanyang namayapang asawa. Hinawakan pa nga niya ang kamay ni Kwon Shae-hyun at hiniling na iguhit niya ang bulaklak ng cherry blossom para sa kanya. Ginawa ni Kwon Shae-hyun ang kahilingan ng matandang babae at iginuhit ang isang napakagandang bulaklak ng cherry blossom para sa kanya. Labis na natuwa ang matandang babae. Nang makita na ganoon kalapit si Kwon Shae-hyun sa matatanda, labis na nagbago ang impresyon ni Yoon Tae-hee kay Kwon Shae-hyun. Bago sila umalis, binigyan ng direktor ang mga kimchi ni Kwon Shae-hyun at Yoon Tae-hee at pinasalamatan sila sa kanilang sipag sa araw na iyon. Sa bus pa uwi, nakatulog si Kwon Shae-hyun pagkatapos ng isang mahirap na araw. Tahimik na inunat ni Yoon Tae-hee ang kanyang balikat para sandalan ni Kwon Shae-hyun. Nang hindi sinasadya, nagkaroon ng damdamin si Yoon Tae-hee kay Kwon Shae-hyun. Umuwi si Kwon Shae-hyun, sadyang tinawagan si Yoon Tae-hee para tanungin kung paano magluto ng noodles. Tinuruan ni Yoon Tae-hee si Kwon Shae-hyun ng mga hakbang sa pagluluto ng noodles sa telepono. Sabay silang nagluluto ng noodles sa magkabilang dulo ng telepono. Napakainit ng eksena. Samantala, maganda ang suot ni Ko Kyung-joo para pumunta sa bar, kasama sina Choi Soo-ji at Lee Si-joo. Ngunit si Lee Si-joo, pagdating sa bar, ay naghanap ng ibang magagandang babae. Iniiwan si Ko Kyung-joo. Nasiyahan si Ko Kyung-joo na umalis muna. Bumalik siya at pinuntahan si Yoon Tae-hee para ireklamo ang nangyari ngayong araw. Noon lang nalaman ni Yoon Tae-hee na gusto pala ni Ko Kyung-joo si Lee Si-joo, hindi si Kwon Shae-hyun. Alam ni Ko Kyung-joo na gusto ni Yoon Tae-hee si Kwon Shae-hyun, kaya hinikayat niya itong sundin ang kanyang puso at habulin ang tunay na pag-ibig. Naramdaman ni Choi Soo-ji ang pagkabagot sa bar. Kaya plano rin niyang umuwi ng mas maaga, ngunit nakatagpo siya ng isang lalaking nanggugulo. Tumakbo si Lee Si-joo upang pigilan ang dalawang mag-isa, kaya nasugatan si Lee Si-joo. Pagkatapos ay nakonsensya si Choi Soo-ji kay Lee Si-joo dahil nabugbog na siya sa bahay at ngayon ay hindi pa rin siya gumaling sa labas. Ngunit mukhang hindi pinansin ni Lee Si-joo si Choi Soo-ji. Nag-iisa si Lee Si-joo sa ospital para bisitahin ang kanyang ina. Lumalabas na ang ina ni Lee Si-joo ay na-ospital at nasa koma. Sa tabi ng kanyang ina, si Lee Si-joo, na palaging nagpapanggap na walang pakialam sa buhay, ay nagpakita ng kanyang kahinaan. Natakot din siya nang makipag-away siya ngayon. Natatakot siyang lumaki at maging isang pasaway sa pamilya, tulad ng kanyang ama. Bagaman palagi siyang nakangiti at masayahin, sa totoo lang, siya ay isa pa ring bata na nangangailangan ng pag-aalaga ng kanyang ina. Upang maibsan ang sama ng loob ng kanyang mga anak sa kanyang kasal, pinag-usapan ni Inay Choi Soo-ji kay Tatay Kwon Shae-hyun na dalhin ang mga bata upang kumain ng magkasama. Palaging nais ni Inay Choi Soo-ji na magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang anak na babae. Ngunit sa tuwing hindi pa gaanong nakakapagsalita ang mag-ina ay nagsisimula ng kutyain ni Choi Soo-ji ang kanyang ina. Si Tatay Kwon Shae-hyun naman ay patuloy na nagsasalita tungkol sa trabaho. Hindi alam kung paano aliwin si Inay Choi Soo-ji. Sa kabaligtaran, mayroon siyang abnormal na relasyon kay Inay Yoon Tae-hee. Paminsan-minsan ay palihim na nagpapadala ng mga bulaklak sa isa't isa. Sumang-ayon si Choi Soo-ji na maghapunan kasama si Tatay Kwon Shae-hyun. Pagdating sa hotel, nakita niyang si Tatay Kwon Shae-hyun ay patungo sa ibang direksyon. Tanging ang kanyang ina lamang ang naghihintay mag-isa sa mesa. Nakaramdam ng kakaiba si Choi Soo-ji at palihim siyang sinundan at lumabas na hinahanap ni Tatay Kwon Shae-hyun si Inay Yoon Tae-hee, ang babaeng tunay niyang gusto. Ito nga ang babaeng ito. Labis na nabigla si Choi Soo-ji nang makita ang dalawa na magkayakap sa labas ng pinto.
plato. Matapos magkita ni Tatay Kwon Sha-hyun at Yoon Tae-hee, naghapunan siya kasama si Choi Soo-ji at ang kanyang ina. Habang kumakain, nakiusap si Choi Soo-ji kay Tatay Kwon Sha-hyun na huwag paalisin ang kanyang kapatid sa kanilang bahay dahil iyon ang lugar kung saan siya nakatira kasama ang kanyang may sakit na ina, puno ng alaala. Sinabi rin ni Choi Soo-ji na kung mangangako siya ay hindi na niya babanggitin ang tungkol sa pagdating niya ng maaga, ngunit pumasok ng isang oras na huli. Matapos marinig ang mga itinuro ng kanyang anak na babae, nagsimulang maghinala si Inay Choi Soo-ji at hindi dumalo si Kwon Sha-hyun sa piging. Muli niyang sinundan si Yoon Tae-hee sa nursing home bilang voluntaryo. Magkasama silang naglinis ng salamin at napakakomportable na hinawakan ang kamay ng isa't isa. Tinatanong ni Kwon Sha-hyun si Yoon Tae-hee kung gusto ba nitong maunawaan siya. Ipinahayag ni Yoon Tae-hee na gusto niyang malaman, ngunit medyo natatakot din sinabi ni Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee na huwag magpanggap na tapat. Dinala ni Yoon Tae-hee ang platong ipininta ni Kwon Sha-hyun noon para sa matandang babae upang gawing tapos na produkto. Tinanong ni Yoon Tae-hee kay Kwon Sha-hyun kung maganda ba ang plato. Sinabi ni Kwon Sha-hyun na hindi kasing ganda ni Yoon Tae-hee. Sinabi pa ni Kwon Sha-hyun na ang platong ito ay dapat na nakabalot ng maganda tulad ni Yoon Tae-hee. Matapos marinig ito, labis na nahiya si Yoon Tae-hee. Nang sabay silang umuwi, sa harap ng pag-aalala ni Kwon Sha-hyun at ang malapit na paghawak ng dalawa, labis na kinabahan si Yoon Tae-hee hanggang sa namula ang kanyang mukha. Umauwi si Yoon Tae-hee at kinausap si Ko Kyung-jo tungkol sa nangyari ngayong araw. Napansin ni Ko Kyung-jo na gusto ni Yoon Tae-hee si Kwon Sha-hyun, kaya't nagboluntaryo siyang tulungan itong magpadala ng mensahe kay Choi Soo-ji upang alamin ang saloobin ni Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee. Sumagot si Choi Soo-ji kay Ko Kyung-jo na tila hindi gaanong interesado si Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee. Labis na nadismaya si Yoon Tae-hee nang malaman ito. Habang naglalaro ang tatlo, hindi sinasadyang naupo si Choi Soo-ji sa bag ni Kwon Sha-hyun. Nabali ang plato ni Yoon Tae-hee, kaya nagalit si Kwon Sha-hyun kay Choi Soo-ji. Hindi maintindihan ni Choi Soo-ji kung bakit nagalit ng ganoon si Kwon Sha-hyun sa isang plato lang. Sa gitna ng pagtatalo, hindi sinasadyang nasaktan ni Kwon Sha-hyun ang kamay ni Choi Soo-ji. Galit na sinabi ni Choi Soo-ji na ito ang unang beses na ginawa ito ni Kwon Sha-hyun sa kanya. Matapos sabihin ito ay galit siyang tumalikod at umalis. Kwon Sha-hyun. Umuwi si Kwon Sha-hyun at sinubukang idikit ang mga basag na piraso ng plato. Ngunit pagkatapos ng maraming pagtatangka ay hindi siya nagtagumpay. Muling nagboluntaryo si Kwon Sha-hyun sa nursing home. Gusto niyang batiin si Yoon Tae-hee ng ilang beses ngunit naging malamig ito. Pagdating sa bahagi ng pagbibigay ng plato sa mga matatandang babae, sinabi ni Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee ang tungkol sa basag na plato. Galit na tinanong ni Yoon Tae-hee kung bakit hindi niya ito agad ipinaalam kay Kwon Sha-hyun at hiniling na huminto na si Kwon Sha-hyun sa pagpunta sa nursing home para magboluntaryo. Tinanong ni Kwon Sha-hyun si Yoon Tae-hee kung ito ba ang ideya niya o ng mga matatanda. Sa huli, umalis ang dalawa ng hindi masaya. Pagkatapos maghiwalay ang dalawa, mukhang napakalungkot ni Kwon Sha-hyun. Tuwing magluluto siya ng noodles ay naiisip niya si Yoon Tae-hee. Kahit na makita niya ang kimchi sa refrigerator ay maaalala niya ito. Patungkol pa nga siya sa pagguhit ng isang chibi na bersyon nito sa salamin. Unti-unting nagkaroon ng interes si Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee nang hindi niya namamalayan. Nang pumasok si Yoon Tae-hee sa nursing home, ibinigay ng direktor sa kanya ang larawan ni Kwon Sha-hyun kasama ang kanyang ina. Lumabas na ang ina ni Kwon Sha-hyun ay narito rin bago ito namatay. Sinabi ng direktor na sa susunod na pagbisita ni Kwon Sha-hyun ay ipapakita niya sa kanya ang larawan. Galit na sinabi ni Yoon Tae-hee na hindi na babalik si Kwon Sha-hyun, ngunit sinabi ng direktor na kahapon lang dumating si Kwon Sha-hyun. Nagulat si Yoon Tae-hee nang malaman na dumating si Kwon Sha-hyun kahapon. Muling iginuhit niya ang pattern sa plato at inihurnong ito. Muling nagtipon ang tatlong magkakaibigan. Sinabi ni Kwon Sha-hyun na titigilan na niya ang pag-akit kay Yoon Tae-hee. Sinabi muli ni Choi Soo-ji na kailangan niyang subukan ang kanyang makakaya bago sumuko. Sinabi ni Kwon Sha-hyun na kung iyon ang gusto ni Choi Soo-ji ay ipagpapatuloy niya ang pag-akit kay Yoon Tae-hee. Ngayong gabi ay gustong maghapunan ni Inay Choi Soo-ji kasama si Tatay Kwon Sha-hyun, ngunit tinanggihan ito ni Tatay Kwon Sha-hyun dahil sa sobrang abala sa trabaho. Ngunit sa katunayan ay may kausap na si Tatay Kwon Sha-hyun kay Inay Yoon Tae-hee. Nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa nakaraan. Sinabi ni Inay Yoon Tae-hee na hindi na sila itinadhana para sa isa't isa at umaasa siyang makalimutan na ni Tatay Kwon Sha-hyun ang nakaraan. Alam ni Inay Choi Soo-ji na hindi siya mahal ng kabilang partido at ang kasal ay para lamang sa layunin ng negosyo. Sa pagkadismaya, nilunod niya ang kanyang kalungkutan sa alak at pagkatapos ay inuwi siya ng sekretaryo Jun ng Jeong Group. Dumating na ang araw ng paglipat ni Yoon Tae-hee sa dormitoryo. Hindi mapakali si Kwon Sha-hyun kaya tumakbo pa rin siya. Pinagsama ni na Sha-hyun at Tae-hee ang kanilang mga puwersa upang ilipat ang lahat sa dormitoryo ng Myungcheong Group, ngunit sinabihan na mayroong tatawag upang kanselahin ang kwarto. Walang ibang mapuntahan si Tae-hee kaya umupo siya sa lupa na malungkot. Buong tapang si Sha-hyun na binuhat si Tae-hee papunta sa sasakyan at dinala ito sa kanyang bahay. Pagdating ni Sha-hyun sa kanyang kapitbahayan, inaresto siya ng pulisya dahil sa pagnanakaw ng kotse. Hindi maintindihan ni Tae-hee kung bakit nag-aalala siya para kay Sha-hyun. Umiti si Sha-hyun at sinabi kay Tae-hee na umuwi muna at maghintay. Sinabi rin niya na ang password ng kanyang bahay ay ang numero ng telepono ni Tae-hee. Pagpasok ni Tae-hee sa bahay, nakita niya ang sarili niyang larawan na iginuhit ni Sha-hyun sa salamin at maging ang plato na maingat na binalot upang ibigay sa matandang babae. Labis siyang naantig. Sa istasyon ng pulisya, ipinaliwanag ni Kwon Sha-hyun na ang sasakyan ay sa kanyang ina
at siya ang palaging nagmamaneho nito matapos pumanaw ang kanyang ina. Sinabi ng pulis na ang kanyang ama, si Kwon Soo-ko, ang nagulat ng kaso. Dali-daling dumating si Yoon Tae-hee at dahil alam niya ang batas, ipinaliwanag niya sa pulis ang tungkol sa mga regulasyon sa namamanang sasakyan. Iminungkahi ng pulis na umuwi si Kwon Soo-hyun upang pag-usapan ang pagmamana ng sasakyan sa kanyang ama at sinabi rin na ito ay isang sasakyan na walang naitalang insidente. Nagulat si Kwon Soo-hyun, malinaw na namatay ang kanyang ina sa isang banggaan ng sasakyan, bakit walang tala? May iba pa bang nakatagong dahilan sa likod nito? Sa sandaling ito, dali-daling dumating ang legal advisor ng Jeong Group at sinabi kay Kwon Soo-hyun na siya na ang bahala sa lahat ng iba pa. Kaya't umalis sina Kwon Soo-hyun at Yoon Tae-hee nang magkasama. Nagpunta sila sa convenience store. Dahil nakita ni Yoon Tae-hee si Kwon Soo-hyun na gumuhit ng chibi na bersyon niya, kinumpirma niya na gusto siya ni Kwon Soo-hyun at sinabi kay Kwon Soo-hyun na gusto rin niya ito. Naghalikan ang dalawa ng matamis. Pauwi, lihim na umasa si Yoon Tae-hee na magkatotoo ang kanyang birthday wish na makapiling ang kanyang minamahal. Pagkatapos, sinamahan ni Kwon Soo-hyun si Yoon Tae-hee upang makahanap ng bahay na nasa tapat mismo. Sa katunayan, si Kwon Soo-hyun ang may-ari ng gusaling ito, ngunit nag-aalala siyang mabibigatan si Yoon Tae-hee kung malaman nito kaya sinadya niyang itago ito. Tinawagan ni Choi Soo-ji si Kwon Soo-hyun upang yayain siyang kumain, ngunit nag-alala siya na si Yoon Tae-hee ay mag-isang maglilipat ng gamit. Napansin ni Kwon Soo-hyun na magiging labis na pagod si Yoon Tae-hee, kaya tinanggihan niya ang imbitasyon ni Choi Soo-ji. Ito ay labis na ikinadismaya ni Choi Soo-ji. Pumunta si Kwon Soo-hyun sa bahay ni Yoon Tae-hee upang tumulong. Hiniling ni Yoon Tae-hee kay Kwon Soo-hyun na tulungan siyang kunin ang mga kagamitan. Matapos gawin ito, kinuha niya ang orange juice sa kamay ni Kwon Soo-hyun at uminom ng malaking lagom. Sa pagtingin sa mapupula at sensual na labi ni Yoon Tae-hee, napuno ng kaguluhan ang puso ni Kwon Soo-hyun. Dali-dali niyang ginamit ang masking tape upang takpan ang labi ng kabilang partido. Hindi sinasadyang dinumihan ni Kwon Soo-hyun ang dingding habang inililipat ang hagdan. Nagdalamhati si Yoon Tae-hee at pinagalitan si Kwon Soo-hyun dahil sa pagkasira ng dingding na kailangan niyang bayaran, ngunit wala siyang gaanong pera. Natakot si Kwon Soo-hyun sa pagiging agresibo ni Yoon Tae-hee, kaya kinuha niya ang kahon ng kagamitan at umuwi. Matapos umalis si Kwon Soo-hyun, pinagsisihan ni Yoon Tae-hee na naging sobra siya. Simula nang lumipat si Yoon Tae-hee dito, palaging wala si Kwon Soo-hyun sa mga pagtitipon ng kanilang grupo. Buo ang puso niya kay Yoon Tae-hee, paminsan-minsan ay bumibili ng ilang pangangailangan sa araw-araw at iniiwan ito sa harap ng bahay. Ang mainit na kilos na ito ay nagpainit sa puso ni Yoon Tae-hee, at si Yoon Tae-hee naman ay nagiging lalong maingat sa kanyang itsura. Magpapaganda siya bago lumabas. Sa mata ni Kwon Soo-hyun, maganda pa rin si Yoon Tae-hee kahit ano paman. Sa kabilang banda, si Inay Choi Soo-ji ay masigasig na nag-aaral ng iba't ibang kaalaman. Gusto niyang sumama sa mundo ng Jeong Group sa lalong madaling panahon. Habang kumakain, patuloy siyang nagsusulat dahil gusto niyang alagaan ang lahat para kay Tatay Kwon Soo-hyun bilang isang tunay na asawa, ngunit ang kabilang partido. Tanging isang transaksyon lamang ang kanilang pagsasama. Walang bakas ng kasiyahan sa kanilang mukha. Sila ay nabubuhay para sa kanilang trabaho, kaya tuwing katapusan lamang ng linggo sila nagkikita. Labis ang tuwa ni Ginang Choi Soo-ji nang marinig ito at masiglang nagbahagi ng kanyang mga plano. Sumang-ayon si Kwon Soo-ko sa sinabi nito. Pagpasok ng bagong semestre, lahat sila ay mga estudyante na. Nang makita ni Choi Soo-ji sina Yoon Tae-hee at Ko Kyung-joo sa paaralan, agad siyang tumawag kay Kwon Soo-hyun at sinabing magpakita siya ng maayos sa harapan niya. Lumapit si Choi Soo-ji at inanyayahan si Ko Kyung-joo na samahan siya sa isang fashion show sa gabi. Sinabi rin niya kay Yoon Tae-hee na mayroon lamang siyang isang natitirang tiket. Masiglang sinabi ni Yoon Tae-hee na ayos lang. Sa sandaling iyon, dumating si Kwon Soo-hyun sakay ng kanyang sasakyan upang sunduin si Choi Soo-ji. Pagkababa sa sasakyan, natural na kinuha ni Kwon Soo-hyun ang selo ni Choi Soo-ji. Kahit na pagkatapos niyang ihatid si Choi Soo-ji sa kotse, nanatili siyang malamig kay Yoon Tae-hee. Medyo nalito si Yoon Tae-hee, kaya't umalis na lamang siya ng mag-isa. Sa loob ng kotse, pinasalamatan ni Ko Kyung-joo si Kwon Soo-hyun sa pagtulong kay Yoon Tae-hee sa paglipat. Ngayon lamang nalaman ni Choi Soo-ji na tinanggihan siya ni Kwon Soo-hyun dahil sa ibang babae, kaya nalungkot siya. Pagkatapos, inimbitahan ni Choi Soo-ji si Ko Kyung-joo na magbakasyon kasama siya. Sa ganitong paraan, mas lalapit siya kay Lee Si-joo. Masayang sumang-ayon si Ko Kyung-joo at sinabing isasama niya si Yoon Tae-hee. Samantala, tiningnan ni Yoon Tae-hee ang mga larawan ni na Choi Soo-ji at Kwon Soo-hyun. Nang makita ang lalaking gusto niya na malapit sa ibang babae, labis siyang nadismaya. Pagkatapos ihatid si Choi Soo-ji sa lugar ng kanyang klase sa selo. Si Kwon Soo-hyun ay nakonsensya dahil sa kanyang pagiging malamig kay Yoon Tae-hee, kaya inimbitahan niya itong kumain kasama niya. Nalaman na ni Yoon Tae-hee ang katotohanan na si Kwon Soo-hyun ang may-ari ng bahay, kaya kinuha niya ang kontrata at pinapirmahan ito kay Kwon Soo-hyun. Sinabi rin niya na nakipag-ugnayan na siya sa Myungsyong Group upang mabilis na makalipat sa dormitoryo. Sinabi ni Kwon Soo-hyun kay Yoon Tae-hee na hintayin muna matapos silang kumain bago magsalita. Habang kumakain, nainis si Yoon Tae-hee nang buhusan ni Kwon Soo-hyun ng sweet and sour sauce ang karne. Naramdaman niyang hindi man lang ito maalalahanin. Galit siyang sinabi na hindi na siya kakain. Kinuha ang kasangkapan na kinuha sa kanya dati at umuwi ng diretsyo. Ngunit nagkataon, inilagay ni Kwon Soo-hyun ang mga kasangkapan at 3 lobo sa iisang lugar. Binuksan ni Yoon Tae-hee ang drawer at nakita ang maraming 3 lobo. Pareho silang naniga sa kinatatayuan. Matapos ang fashion show, inihatid ni Lee Si-joo si Ko Kyung-joo pauwi. Sinabi ni Ko Kyung-joo kay Lee Si-joo na gusto ni Choi Soo-ji na magplano ng isang outing. Inimbitahan din niya si Lee Si-joo na manood ng scene kasama niya. Ayaw ni Lee Si-joo na masyadong lumapit kay Ko Kyung-joo,
kaya humanap siya ng paraan upang humingi ng tulong sa yaya ni Ko Kyung-joo. Sinadya ng yaya na sirain ang paboritong pagkain ni Ko Kyung-joo upang pagkatapos niyang kumain ay magkaroon siya ng diarrhea at hindi na makasama sa lakad. Ngunit hindi inaasahan, upang mapanatili ang kanyang imahe sa harap ni Lee Si-joo, matigas na tumanggi si Ko Kyung-joo sa pagkain. Bilang resulta, ang lahat ng nasirang pagkain ay kinain ng ina ni Ko Kyung-joo. Sinabi ni Choi Soo-ji kay Kwon Sha-hyun ang kanyang plano sa paglalakbay. Sinabi ni Kwon Sha-hyun na gusto lang niyang maglakbay kasama sina Choi Soo-ji at Lee Si-joo. Tinanong ni Choi Soo-ji si Kwon Sha-hyun kung talagang interesado ba siya kay Yoon Tae-hee. Ang intuwisyon ng babae ay nagparamdam kay Choi Soo-ji na si Kwon Sha-hyun ay napakatapat sa pagkakataong ito at ito ay labis na nagpabalisa sa kanya. Palaging umaasa si Lee Si-joo na sasama si Yoon Tae-hee. Mukhang lubos siyang nasiyahan nang makita niyang may tunay na damdamin si Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee. Nang dumating ang weekend, naghanda si Inay Choi Soo-ji para makipag-date kay Tatay Kwon Sha-hyun. Ngunit si Tatay Kwon Sha-hyun ay nagpunta upang hanapin si Inay Yoon Tae-hee upang makipag-date sa kanya. Naghintay si Inay Choi Soo-ji sa bahay buong umaga na may napakalaking pananabik at sabik pa ring naghihintay sa tawag para sa date mula kay Tatay Kwon Sha-hyun. Sa kabilang banda, si Inay Ko Kyung-joo ay nagkasakit dahil sa pagkain ng sirang pagkain, kaya kailangan ni Ko Kyung-joo na manatili sa bahay upang alagaan ang kanyang ina. Tinawagan ni Ko Kyung-joo si Yoon Tae-hee at sinabihan itong mag-una na sa paglalakbay. Sinabi ni Yoon Tae-hee na kung ganoon ay ayaw na rin niyang sumama. Sinabi ni Ko Kyung-joo na may kausap na siyang Lee Si-joo na manood ng scene ngayong gabi at tiyak na darating siya mamaya. Hindi makatanggi si Yoon Tae-hee sa hiling ng kanyang matalik na kaibigan, kaya kailangan niyang kaladkarin ang kanyang nasugatang paa para umalis sa umaga. Tinawagan ni Ko Kyung-joo si Kwon Sha-hyun upang hilingin sa kanya na sunduin si Yoon Tae-hee. Nagmaneho si Kwon Sha-hyun patungo sa istasyon ng tren at humingi ng paumanhin sa pagtatago kay Yoon Tae-hee ng katotohanan na siya ang may-ari ng bahay. Nagkabati ang dalawa at nauna silang dumating sa villa. Nang makita ang magulong silid, nagsimula silang maglinis. Nagluto pa si Kwon Sha-hyun ng pagkain para kay Yoon Tae-hee. Nagkataon na dumating din sina Choi Soo-ji at Lee Si-joo sa sandaling ito. Sa pagkakita sa kanilang dalawa na ganoon ka-sweet, labis na naiinggit si Choi Soo-ji. Pagkatapos ay humanap siya ng dahilan para paalisin si Yoon Tae-hee. Pagdating ng hapunan, si Yoon Tae-hee ang pinupuntirya ni Choi Soo-ji sa lahat ng oras. Sinasadya niyang ipahiwatig na ang pagmamahalan ng tatlo ay matibay na parang pader at walang makakayanig dito. Binanggit din niya kung paano inimbitahan ni Kwon Sha-hyun sina Lee Si-joo na akitin ang magagandang babae at tingnan kung sino ang unang makakaakit. Nang marinig ito, naging seryoso ang mukha ni Yoon Tae-hee. Agad siyang nagpalit ng paksa, sinabing mahilig magpinta si Kwon Sha-hyun at gustong-gusto rin ng mga matatanda sa nursing home ang kanyang mga pinta. Umiti si Choi Soo-ji at sinabing ayaw ni Kwon Sha-hyun magpinta. Sa huli, umamin din si Kwon Sha-hyun na ayaw niya magpinta. Biglang naging napakalamig ng kapaligiran. Sa huli, umalis si Yoon Tae-hee sa mesa ng hindi masaya. Pagkatapos ng hapunan, tinanong ni Lee Si-joo si Choi Soo-ji kung bakit siya gumagawa ng gulo. Maliwanag na ang plano ng lahat ay paglapitin sina Kwon Sha-hyun at Yoon Tae-hee. Sinabi ni Choi Soo-ji na hindi siya sigurado ngayon kung si Kwon Sha-hyun ay nagpapatuloy sa laro o nagpapanggap lang sa harap nila. Samantala, nagpunta si Yoon Tae-hee sa swimming pool ng villa para mag-relax at nagkataong nakita niya doon si Kwon Sha-hyun. Humingi ng paumanhin si Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee sa nangyari at sinabing hindi siya sigurado kung gusto niya talagang magpinta o hindi. Tinanong ni Yoon Tae-hee si Kwon Sha-hyun kung bakit lagi siyang nagpapanggap na masama at sinabing sa paggawa nito ay siya lang ang masaktan. Kapag magkasama ang tatlo, tila palaging tamad si Kwon Sha-hyun. Isang walang kwentang tao at marahil hindi pa nga niya napapansin. Mayroon siyang ibang mga talento. Maaari rin itong magbigay ng init sa ibang tao. Ang pagiging mature at mabait ni Yoon Tae-hee ay unti-unting nagpabago kay Kwon Sha-hyun. Matapos umalis si Kwon Sha-hyun, nagpunta si Choi Soo-ji sa swimming pool para hanapin si Yoon Tae-hee. Sinabi niya kay Yoon Tae-hee na gusto niya talaga si Kwon Sha-hyun at gusto rin nila ang isa't isa. Pinili ni Kwon Sha-hyun na makipag-date kay Yoon Tae-hee upang masanay sa relasyon ng magkapatid kay Choi Soo-ji. Matapos marinig ang mga salita ni Choi Soo-ji, labis na nalungkot si Yoon Tae-hee. Pagkatapos ay nakita pa niya si Kwon Sha-hyun na malambing na minamasahe ang aquapoints ni Choi Soo-ji. Malungkot na bumalik si Yoon Tae-hee sa kanyang silid. Kinaumagahan, umalis sila pabalik sa Seoul. Pagkagising ni Kwon Sha-hyun ay nalaman niyang bumalik na si Yoon Tae-hee sa Seoul. Nag-alala siya para kay Yoon Tae-hee, kaya dali-dali siyang sumunod. Na-spray ng bukong-bukong ni Yoon Tae-hee, kaya hindi siya makalakad ng malayo. Sumunod si Kwon Sha-hyun at binuhat siya sa kanyang likod. Ginabayan ni Yoon Tae-hee ang pagkakataong ito upang kumuha ng litrato nilang dalawa. Nang makita niyang nag-aalala si Kwon Sha-hyun para sa kanya, labis na natuwa si Yoon Tae-hee. Magkahawak kamay silang bumalik sa Seoul. Nang makauwi si Kwon Sha-hyun, nagluto siya ng masarap na pagkain para kay Yoon Tae-hee. Masaya silang kumain ng magkasama. Nagpunta si Inay Choi Soo-ji sa nursing home sa ngalan ng pondo ng kumpanya upang bisitahin ang mga matatanda at bumili din ng maraming pang-araw-araw na pangangailangan para sa kanila. Nagkataon na nakita ni Inay Choi Soo-ji ang larawan ng ina ni Kwon Sha-hyun na nagdo-donate sa nursing home. Naalala niyang nakita niya ang kotse ng ina ni Kwon Sha-hyun habang nagmamaneho at ang ina ni Kwon Sha-hyun ay nagpupumiglas sa loob ng sasakyan ng walang pag-asa. Tila may tinatago ring sikreto si Inay Choi Soo-ji. Nang maghapunan sina Inay Choi Soo-ji at Tatay Kwon Sha-hyun, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na ipadala si Choi Soo-ji sa ibang bansa upang mag-aral at nagpakita rin ng interes sa pamilya ng kabilang partido. Sinabi ni Tatay Kwon Sha-hyun kay Inay Choi Soo-ji na huwag nitong pagkamalan ang layunin ng
kanilang kasal. Ito ay isa lamang komersyal na kasal. Labis na nadismaya si Inay Choi Soo-ji nang marinig iyon. Sa kabilang banda, sina Choi Soo-ji at Lee Si-jo ay nagmamaneho pabalik sa Seoul. Sa harap ng bahay ni Choi Soo-jae, kinalagkad si Lee Si-jo ng isang grupo ng mga nakaitim. Sa takot, tinawagan ni Choi Soo-ji si Kwon Sha-hyun. Iniwan ni Kwon Sha-hyun si Yoon Tae-hee na kumakain at tumakbo palabas. Ang totoo, dahil sa araw na ito ay may pagdiriwang ng pamilya sa bahay ni Lee Si-jo, kaya ipinadala ng pamilya ang kanilang tauhan upang sunduin si Lee Si-jo na naglalaro sa labas pauwi. Pag-uwi pa lang ni Lee Si-jo ay palihim na itong umalis, ay muli siyang napalo ng kanyang lolo. Matapos kumain, lumabas si Yoon Tae-hee at nagkataong nakita si Ko Kyung-jo. Nagulat si Ko Kyung-jo nang makita kung gaano kalapit nakatira sina Yoon Tae-hee at Kwon Sha-hyun. Patuloy na nagreklamo si Yoon Tae-hee sa kanyang matalik na kaibigan na si Kwon Sha-hyun ay palaging nagmamalasakit kay Choi Soo-ji, ngunit hindi siya pinapansin. Ngunit hindi niya napansin na palihim na narinig ni Kwon Sha-hyun ang lahat. Sinamantala niya ang pagkakataon na imbitahan si Yoon Tae-hee na kumain kasama niya bukas. Kinabukasan, dumating si Kwon Sha-hyun para makipagkita kay Yoon Tae-hee. Sinabi ni Ko Kyung-jo sa kanya na nagtatrabaho na si Yoon Tae-hee at nabanggit din niya sina Yoon Tae-hee at Choi Soo-ji sa swimming pool. Susundan sana ni Kwon Sha-hyun si Yoon Tae-hee nang makatanggap siya ng tawag mula sa pulisya. Lumabas na dati ay tinanong ni Yoon Tae-hee ang pulisya upang hilingin na imbestigahan ang aksidente sa sasakyan ng ina ni Kwon Sha-hyun. Sinabi ng pulisya kay Kwon Sha-hyun na isang babaeng high school student lang ang nasangkot sa insidente noong araw na iyon at walang anumang tala ang sasakyan ng kanyang ina. Naghinala muli si Kwon Sha-hyun. May iba pa bang nakatagong dahilan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ina? Pagdating niya sa cave kung saan nagtatrabaho si Yoon Tae-hee, nagkataong nakita ni Kwon Sha-hyun si Lee Ki-yaung na nanliligaw din kay Yoon Tae-hee. Naisip ni Lee Ki-yaung na nakakalungkot na nagtatrabaho si Yoon Tae-hee bilang waitress, kaya inanyayahan niya si Yoon Tae-hee na magtrabaho sa kanyang law firm. Nang makita niyang masayang nag-uusap sina Yoon Tae-hee at Lee Ki-yaung, nararamdaman ni Kwon Sha-hyun ang pagkabalisa, aya't nanatili siya sa tabi ng naiinis na si Ki-an. Tinanong ni Ki-an kung ano ang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Nagalit si Yoon Tae-hee, sinabing kaibigan lang siya ng isang kaibigan. Naaalala ng matandang babae sa nursing home si Kwon Sha-hyun, kaya lihim niya itong tinawagan. Kaya pumunta si Kwon Sha-hyun sa nursing home upang bisitahin ang lahat. Tinanong ng madre kung bakit hindi sumama sa kanya si Yoon Tae-hee. Akala ng lahat ay nag-away silang dalawa, kaya sabay-sabay silang naglabas ng pambili upang ibigay kay Kwon Sha-hyun para imbitahin niya si Yoon Tae-hee kumain. Nang makita ang labis na pagmamalasakit ng lahat sa kanya, lubos na naantig si Kwon Sha-hyun. Pauwi na, nakita ni Kwon Sha-hyun si Yoon Tae-hee na umaakyat sa puno upang tulungan ang mga bata na kumuha ng bola. Nadula si Yoon Tae-hee, nawala ng balanse at nahulog sa bisig ni Kwon Sha-hyun. Dinala ni Kwon Sha-hyun si Yoon Tae. Umuwi si Yoon Tae-hee at niluto niya ang masasarap na pagkain para sa kanya. Nagkataong nakita ni Yoon Tae-hee ang mga pinta ni Kwon Sha-hyun. Ang resulta ay nakita niya ang larawan ni Choi Soo-ji sa pinta ni Kwon Sha-hyun. Muling nagsimulang makaramdam ng selo si Yoon Tae-hee kay Choi Soo-ji. Sa sandaling ito, tinawagan ng ama ni Yoon Tae-hee ang kanyang anak na babae sa video call. Kaya umuwi siya upang sagutin ang tawag. Sa video, ipinakilala ni Yoon Tae-hee sa kanyang ama ang kanyang tirahan at sinabihan din ang kanyang ama na huwag mag-alala sa kanya. Sinabi ng ama ni Yoon Tae-hee na nakita niya ang balita na muling magbubukas ang ina ni Yoon Tae-hee ng ceramic exhibition. Sinabi ni Yoon Tae-hee na gusto niyang padalhan siya ng kape na paborito nito at hilingin kay Yoon Tae-hee na ihatid doon. Galit na tinanong ni Yoon Tae-hee ang kanyang ama kung bakit hindi niya malimutan ang kanyang ina. Sa simula, ang kanyang ina ang nakalimot sa kanilang pagmamahalan at sinamantala ang pagiging masigasig ng kanyang ama. Ngunit sa huli, siya pala ang hindi makalimot. Habang tinatanong ang kanyang ama, naisip din ni Yoon Tae-hee ang kanyang sarili kung bakit siya, katulad ng kanyang ama, na naghihintay sa isang taong hindi siya mahal. Nagpasya si Yoon Tae-hee na hindi siya mamumuhay tulad ng kanyang ama. Natuklasan ni Kwon Sha-hyun na tinitingnan ni Yoon Tae-hee ang pinta ng portrait ni Choi Soo-jae, kaya't pumunta siya sa bahay ni Yoon Tae-hee at diretsahang nagpaliwanag. Sinabi ni Yoon Tae-hee na umaasa siyang matatapos na ang kanyang relasyon kay Kwon Sha-hyun dito. Galit na tinanong ni Kwon Sha-hyun si Yoon Tae-hee kung bakit, kung may ginawa ba si Choi Soo-ji sa kanya. Sinabi ni Yoon Tae-hee na ang kanyang desisyon ay walang kinalaman sa kahit sino. Ito ay usapin lang nilang dalawa ni Kwon Sha-hyun. Kahit na nagsalita siya ng masasamang salita kay Kwon Sha-hyun, pagkatapos niyang isara ang pinto, bumuntong hininga pa rin siya at patuloy na lumuha. Labis na nalungkot si Kwon Sha-hyun matapos silang maghiwalay. Pumunta si Kwon Sha-hyun sa bar para mag-isa, habang nasa tabi niya sina Yoon Tae-hee at Choi Soo-ji na walang tigil sa pakikipag-usap na umibig si Yoon Tae-hee sa isang lalaki sa unang tingin. Hindi na nakatiis si Choi Soo-ji at tinawagan si Kwon Sha-hyun. Sa sandaling iyon, nakahiga si Kwon Sha-hyun sa sofa at nagpapahinga. Hindi niya pinansin ang tawag mula sa ibang mga babae. Ngunit nang makita niyang ang reyna na si Choi Soo-ji ang tumatawag, dali-dali niyang sinagot. Nang dumating si Kwon Sha-hyun, matagal bago niya naintindihan ang buong kwento at nagkataon na nakilala niya si Yoo Jo-hwan, ang lalaking minamahal ni Yoon Tae-hee. Pagkatapos, nagmakaawa si Yoon Tae-hee kay Kwon Sha-hyun na tulungan siyang tawagan si Yoo Jo-hwan para magkita. Si Yoo Jo-hwan ay isang bartender sa bar ni Kwon Sha-hyun at tinanggap niya ang tawag mula kay Kwon Sha-hyun.
Sinabi ni Yoo Jo-hwan na lasing si Kwon Sha-hyun, kaya't dali-daling nagpunta sina Kwon Sha-hyun at Choi Soo-ji sa bar. Tinanong ni Kwon Sha-hyun si Choi Soo-ji kung may sinabi ba siya kay Yoon Tae-hee. Inamin ni Choi Soo-ji na sinabi niya kay Yoon Tae-hee na gusto nila ni Kwon Sha-hyun ang isa't isa at nagtanong pa siya kung mali ba ang sinabi niya. Mapait na ngumiti si Kwon Sha-hyun at sinabing, ang galing mo. Hindi nasiyahan si Choi Soo-ji dahil laging pinapansin ni Kwon Sha-hyun si Yoon Tae-hee, kaya't galit siyang umalis. Dali-daling sinundan ni Kwon Sha-hyun si Choi Soo-ji at tinanong kung ano ba talaga ang gusto niyang kumpirmahin kay Kwon Sha-hyun. Sa harap ng pagtatanong ni Kwon Sha-hyun, hindi nag-abalang sumagot si Choi Soo-ji at hinalikan siya. Sinabi pa niya kay Kwon Sha-hyun na para sa kanya, ang paghalik ay walang kahulugan sa kanilang tatlong taong laro at si Kwon Sha-hyun ay laging maihitsura ng isang manlalaro. Tila walang sinuman ang nag-aalala tungkol sa kanyang pagiging tapat. Ngunit sa totoo lang, si Kwon Sha-hyun ay palaging lihim na may gusto kay Choi Soo-ji. Nahimatay si Kwon Sha-hyun sa bar dahil sa kalasingan, kaya't dinala siya sa emergency room ng ospital ng Malongcheon. Nang magising si Kwon Sha-hyun, nakita niya ang sarili na nakatira sa parehong lugar kung saan nakatira ang kanyang ina noon. Naaalala niya ang bawat sandali kasama ang kanyang ina at miss na miss niya ito. Nagpunta si Kwon Sha-hyun upang makita ang ina ni Choi Soo-ji at nais niyang itanong kung sino ang doktor na nagpagamot sa kanyang ina at kung alam ba nito ang mga detalye tungkol sa aksidente sa sasakyan ng kanyang ina noon. Malinaw na may nangyaring insidente, ngunit walang makitang impormasyon. Ang istasyon ng pulis ay nagtala lamang ng isang hit and run na naganap noong araw na iyon. Ang biktima ay isang babaeng estudyante na anak ni Park Hae-jung. Kung malinaw, ang taong sangkot sa hit and run ay ang ina ni Kwon Sha-hyun. Pagkatapos, tinanggal ng kumpanya ang mga record. Ayaw na ang ina ni Kwon Sha-hyun na yumao na ay maging salarin. Pinayuhan ni Park Hae-jung si Kwon Sha-hyun na huwag nang imbestigahan ang bagay na ito ng labis. Bumalik si Kwon Sha-hyun sa kanyang silid sa ospital. Hindi siya naniniwala na ang kanyang mabait na ina ay magiging isang hit and run driver. Nagkataon na gusto ni Yoon Tae-hee na hanapin si Kwon Sha-hyun upang isauli ang kanyang mga gamit at aksidenteng nalaman niya na nasa ospital siya. Nag-usap silang dalawa ng hayagan. Bago iyon, dahil sa pagiging curious, lihim na binuksan ni Yoon Tae-hee ang paper airplane ni Kwon Sha-hyun at nalaman na walang siyang dugong relasyon sa kanyang ama. Sinabi ni Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee, ang pagmamahal niya kay Choi Soo-ji ay pagkakaibigan lamang at ang taong talagang gusto niya ay si Yoon Tae-hee. Nakita ni Yoon Tae-hee ang pagiging tapat ni Kwon Sha-hyun at nasaktan siya. Ngunit sa huli ay nagpasya siyang maniwala kay Kwon Sha-hyun. Nagkabalikan silang dalawa. Umaasa si Yoon Tae-hee na kung sakaling dumating ang araw na hindi na siya gusto ni Kwon Sha-hyun, sabihin lang niya ito dahil ayaw niyang maging isang taong may unrequited love. Tinanong ni Kwon Sha-hyun si Yoon Tae-hee kung maaari ba siyang tulungan nitong lumabas sa ospital bukas. At sinabi niya na hindi siya madalas na nakikipag-ugnayan sa kanyang ama, kaya't wala siyang kasama na makakatulong sa kanya sa mga papeles para sa paglabas. Lumambot ang puso ni Yoon Tae-hee at pumayag siya. Tinapos niya ang mga papeles para sa paglabas ni Kwon Sha-hyun. Bago sila umalis, masayang ibinalik ni Kwon Sha-hyun ang kwintas na isinuot ng kanyang ina bago siya mamatay bilang isang regalo ng pagmamahal. Kinaumagahan, nang gawin nila ang mga papeles sa paglabas sa ospital, nalaman nilang dalawa na na-freeze ng ama ni Kwon Sha-hyun ang kanyang bank card. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Yoon Tae-hee na magbayad at nagbiro pa siya na dapat ituring iyon bilang bayad upa niya. Nagpunta sina Choi Soo-ji at Yoon Tae-hee sa ospital para kunin ang salamin at doon nila nalaman na nandoon din ang ama ni Kwon Sha-hyun. Lumabas na lumabo ang paningin nito at walang malinaw na dahilan. Posible na siya ay mabulag ng maaga. Kinagabihan, bumili si Kwon Sha-hyun ng isang restaurant ng inihaw na karne. Magsisimula na siyang magnegosyo upang kumita ng pera at tustusan ang kanyang sarili. Dahil mahilig si Choi Soo-ji sa matatamis, dati ay gusto niyang magbukas ng isang dessert shop sa harap ng kolehiyo nito para makakain siya kahit kailan niya gusto. Ngunit sa huli, bumili pa rin siya ng isang restaurant ng inihaw na karne dahil lang gusto ni Choi Soo-ji ang inihaw na balat ng baboy. Umasa si Koh Kyung-joo na magkakasundo sina Kwon Sha-hyun at Yoon Tae-hee. Nagpadala pa siya ng litrato niya kasama si Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee. Nang makita ni Yoon Tae-hee na magkasama ang kanyang kasintahan at matalik na kaibigan, tuwang-tuwa siya. Dahil na-freeze ang kanyang card, ipinakilala ni Yoon Tae-hee si Kwon Sha-hyun sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho upang kumita ng pera sa pagpipinta. Pagkatapos ay mag-isa siyang tumakbo papunta sa paaralan. Sa paaralan, nakilala ni Yoon Tae-hee ang kanyang ina at kasamahan. Inanyayahan ng kanyang kasamahan si Yoon Tae-hee na kumain kasama niya. Ang eksenang ito ay aksidenteng nakita ni Choi Soo-ji. Narinig niya mula kay Koh Kyung-joo na ang taong kasama ng ama ni Kwon Sha-hyun noong araw na iyon ay ang ina ni Yoon Tae-hee. Nagpasya sina Choi Soo-ji, Lee Si-jo at Koh Kyung-joo na magtulungan upang tulungan si Yoon Tae-hee na makatakas sa pagbabantay ng kanyang ina at makipag-date kay Yoo Jo-hwan. Nagsinungaling si Yoon Tae-hee sa kanyang ina na maglilibot siya sa universidad. Ngunit dahil naglagay ang kanyang ina ng GPS tracker sa kanyang telepono, iniwan ni Yoon Tae-hee ang telepono kay Choi Soo-ji upang hindi siya mahuli at tumakbo siya upang makipag-date kay Yoo Jo-hwan. Nagkasundo sina Yoon Tae-hee at Yoo Jo-hwan at nagplano pa silang mag-camping. Sa sandaling iyon, pinapauwi na ng ina ni Yoon Tae-hee si Yoon Tae-hee upang mag-aral ng math. Nagtulungan ang lahat upang patagalin ang oras. Tinawagan ni Koh Kyung-joo ang kanyang ina upang hilingin sa kanya na pigilan ang ina ni Yoon Tae-hee. Dahil walang magawa, tinawagan ng ina ni Koh Kyung-joo ang ilang mga lalaking escort upang dalhin ang ina ni Yoon Tae-hee sa karaoke bar. Sa gitna ng mga ito ay si Yoo Jo-hwan na kababalik lang galing sa pakikipag-date kay Yoon Tae-hee. Tapos na si Kwon Sha-hyun sa pagpipinta sa tindahan at naghahanda na siyang umuwi. Nagkataon
Nagkataon na nakasalubong niya si Choi Soo-jae, kaya't sinakay niya si Choi Soo-ji papunta sa ospital ng Myeongcheon. Pagkabukas ng pasukan ng ospital, nakita ni Choi Soo-ji ang kanyang ina na binabato ng mga itlog ng mga nagpoprotesta. Ang mga nagpoprotestang ito ay tumulong sa paglabas ng produkto ng Jeong Group sa merkado. Nagalit si Choi Soo-ji at gustong lapitan at bigyan ng leksyon ang mga nagpoprotesta, ngunit pinigilan siya ni Kwon Chae-yoon. Bagamat laging may adversarial na relasyon sa kanyang ina, kapag talagang nasa gulo ang kanyang ina, pipiliin pa rin ni Choi Soo-ji na kampihan ang kanyang ina ng walang pag-aalinlangan. Na-depress si Choi Soo-ji at sinabi kay Kwon Chae-yoon na magpakasal na sila, basta't magpakasal silang dalawa, at kakailanganin ng kanilang mga magulang na kanselahin ang kanilang kasunduan sa kasal. Hindi niya matitiis na makita ang kanyang ina na ginagamit ng ama ni Kwon Chae-yoon. Ngunit sa pagkakataong ito, tinanggihan ni Kwon Chae-yoon si Choi Soo-ji. Sa ngayon, sa puso ni Kwon Chae-yoon, si Yoon Tae-hee lang talaga ang nandyan. Galit na sinabi ni Choi Soo-ji ang tungkol sa pag-date ng ama ni Kwon Chae-yoon sa iba. Tinanong ni Kwon Chae-yoon kung sino ang taong iyon. Umalis si Choi Soo-ji nang walang sinasabi. Nag-alala si Kwon Chae-yoon at umuwi at nakita niya si Yoon Tae-hee na naghihintay sa kanya. Pumunta silang dalawa sa kwarto ni Yoon Tae-hee, kumain ng instant noodles at nagmasid ng mga bituin. Napakainit at napakasaya kapag magkasama sila. Agad na nagbago ang mood ni Kwon Chae-yoon. Pag-uwi niya, gusto niyang ipinta ang portrait ni Yoon Tae-hee, ngunit hindi niya maipinta ang nakangiting mukha ni Yoon Tae-hee. Kaya, tumakbo siya upang hanapin si Yoon Tae-hee. Hiniling niya kay Yoon Tae-hee na ngumiti para sa kanya. Sa pagtingin sa nagniningning ng ngiti ni Yoon Tae-hee, hindi niya mapigilang mapangiti. Si Park Hae-jung ay nagkaroon ng depresyon dahil sa pag-atake ng mga nagpoprotesta. Inanyayahan siya ni Secretary John na uminom kasama siya. Sa kotse, sinabi ni Secretary John kay Park Hae-jung ang isang sikreto. Si Choi Soo-ji ay hindi niya tunay na anak. Nagulat si Park Hae-jung pagkarinig nito. At ang dahilan kung bakit naging vice chairman ang ama ni Kwon Chae-yoon ay dahil mahal na mahal ng lola ni Kwon Chae-yoon si Kwon Chae-yoon, kaya't ipinagkatiwala niya sa ama ni Kwon Chae-yoon ang mahalagang tungkuling ito. Kinumbinsi ni Secretary John si Park Hae-jung na talikuran ang posisyon ng vice chairman at huwag gawing mahirap ang kanyang buhay. Sinabi ni Park Hae-jung na ang buhay na ito ang hinahabol niya. Nagpunta si Choi Soo-ji at Lee Si-joo upang maglaro. Dinala ni Lee Si-joo si Choi Soo-ji sa isang restaurant para kumain ng inihaw na karne. Hindi niya inaasahang makikita sina Kwon Soo-koo at Seo Yang-won doon. Sa huli, natanto ni Choi Soo-ji na ang babaeng kadate ng ama ni Kwon Chae-yoon ay ang ina ni Yoon Tae-hee. Naalala rin niya ang lahat ng mga pahiwatig na natuklasan niya kaninang umaga. Muli, naramdaman ni Choi Soo-ji na hindi karapat-dapat ang ama ni Kwon Chae-yoon para sa kanyang ina. Pagkatapos uminom, muling ipinahayag ni Kwon Soo-koo ang kanyang pagmamahal kay Seo Yang-won. Ayaw na niyang iwanan pa ang kanyang kasama at tiwala siyang hindi na siya magbabago sa hinaharap. Naantig si Seo Yang-won at niyakap nila ang isa't isa. Palagi niyang naaalala ang amoy ng pabango ng kanyang kasama. Pagkatapos nilang maghiwalay noon, sa tuwing naamoy niya ang pabango ng kanyang kasama habang naglalakad sa kalsada. Ang ama ni Yoon Tae-hee ang dahilan kung bakit nagkakilala at nagpakasal ang dalawa. Isang araw, tinawag si Kwon Chae-yoon ng kanyang ama sa kumpanya. Na-ospital si Kwon Chae-yoon dahil sa paggamit ng droga, kaya't bumagsak ang presyo ng stock ng Jeong Group. Galit na galit ang ama ni Kwon Chae-yoon. Tinanong ni Kwon Chae-yoon ang kanyang ama kung sino ang kanyang kadate ngayon. Sinabi rin niya na gagawa siya ng paraan para alamin kung sino ito. Nagtanggol si Park Hae-jung at sinabing maaari niyang ayusin na masuri si Kwon Chae-yoon sa kanyang ospital. Pagkatapos ng ulat ng pagsusuri, titigil ang mga media sa pagkakalat ng mga chismis, ngunit ang alok na ito ay tinanggihan ng dalawang tao. Ang pag-uusap sa pagitan ng mag-ama ay natapos sa galit. Nag-aalala ang mga shareholder ng Jeong Group tungkol sa mga bunga ng iskandalo sa droga. Bilang karagdagan, mayroon ding mga chismis tungkol sa panunuhol ng Jeong Group sa politika. Iminungkahi ni Park Hae-jung kay Michael Cheong na magdaos ng press conference upang linawin ang lahat. Nagpunta si Ko Kyung-joo sa cave kung saan nagtatrabaho si Yoon Tae-hee at sinabi sa kanya ang chismis na gumagamit si Kwon Chae-yoon ng droga. Pagkarinig nito, pinagalitan ni Yoon Tae-hee si Ko Kyung-joo at sinabing ang mga taong tulad niya na hindi alam ang tama at mali ay hindi angkop para maging abogado. Nag-alala si Yoon Tae-hee para kay Kwon Chae-yoon kaya't hinintay niya itong umuwi pagkatapos ng trabaho. Mula sa malayo, nakita niya si Kwon Chae-yoon na nakayuko habang naglalakad. Nilapitan siya ni Yoon Tae-hee at niyakap. Nalulumbay si Kwon Chae-yoon kaya pumunta siyang muli sa bahay ni Yoon Tae-hee. Nagkataon na nakita niyang gumagawa si Yoon Tae-hee ng kanyang homework at napakagulo ng bahay. Kaya, tinulungan niya si Yoon Tae-hee na magmop ng sahig at maghugas ng plato. Pagkatapos niyang linisin ang loob at labas, naging malinis agad ang bahay ni Yoon Tae-hee. Kinaumagahan, inanyayahan niya si Yoon Tae-hee na mag-jogging kasama siya. Napagod si Yoon Tae-hee kaya't umupo siya. Agad siyang binuhat ni Kwon Chae-yoon sa bench. Pagkatapos ay may lumipad na bola at upang protektahan si Kwon Chae-yoon mula sa bola, tumalon si Yoon Tae-hee at nasaktan ang sarili. Nasaktan si Kwon Chae-yoon at nilagyan niya ng gamot si Yoon Tae-hee. Masayang sinabi ni Yoon Tae-hee na mabuti na lang at hindi tumama ang bola kay Kwon Chae-yoon. Inanyayahan ng guro sa paaralan si Choi Soo-ji na magtanghal. Masayang inakala ni Choi Soo-ji na
na ang kanyang talento sa pagtugtog ng selo ay kinikilala. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng guro kay Choi Soo-ji na sana ay hilingin niya sa kanyang pamilya na magbigay ng sponsorship sa Jeong Cultural Foundation. Sa wakas, ito pala ang tunay na layunin ng guro. Galit na galit si Choi Soo-ji dahil ginamit siya. Nagpunta si Choi Soo-ji sa restaurant ng inihaw na karne ni Lee Si-jo para maghapunan. Nagkataon, ipinapalabas sa TV ang press conference ng ina ni Choi Soo-ji. Ang mga reporter na nasa lugar ay walang tigil sa pagtatanong sa ina ni Choi Soo-ji ng mga mahihirap na tanong. Mabuti na lang at naayos ni Park Hae-jung ang lahat ng matalino. Galit na galit si Choi Soo-ji nang makita niyang ginagamit si Park Hae-jung ng Jeong Group ng paulit-ulit. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang magazine na may balita tungkol sa nalalapit na kasal ng kanyang ina at ama ni Kwon Chae-hyun at nagpunta sa ina ni Yoon Tae-hee na nagpapanggap na gusto niya ang lugar. Pagkatapos basahin ang pagpapakilala ng magazine tungkol sa ceramics art exhibition, hiniling niya kay Seo Yang-won na mag-autograph doon. Nagulat si Seo Yang-won nang makita ang balita na malapit nang ikasal ang ama ni Kwon Chae-hyun. Inakala niya na sa wakas ay magkakasama na sila ng ama ni Kwon Chae-hyun. Hindi niya inaasahan na niloloko siya ng ama ni Kwon Chae-hyun. Bumalik si Choi Soo-ji sa lugar kung saan sila nagkikita-kita ng tatlong magkakaibigan. Sa sandaling iyon, dumating din si Kwon Chae-hyun. Nag-alala ang dalawa sa isa't isa. Sinabi rin ni Choi Soo-ji kay Kwon Chae-hyun ang mga interesanteng bagay na nangyari kamakailan. Tinanong ni Kwon Chae-hyun kung sino ang taong kadate ng kanyang ama. Dahil sa takot na baka masaktan si Kwon Chae-hyun, nagpa siya si Choi Soo-ji na itago ito. Pagkatapos ng press conference, natuklasan ni Park Hae-jung na nawawala ang kanyang hikaw sa pinangyarihan, kaya bumalik siya upang hanapin ito. Hindi niya inaasahan na si Secretary John ay tumutulong din sa paghahanap nito. Muling kinumbinsi ni Secretary John si Park Hae-jung na sumuko si Park Hae-jung. Naalala niya na gusto niya ang ama ni Kwon Chae-hyun at hiniling niya kay Secretary John na huwag nang makialam sa kanyang mga gawain. Ang chairman ng Jeong Group na lola rin ni Kwon Chae-hyun ay bumalik na sa bansa. Tinanong niya ang ama ni Kwon Chae-hyun kung ano ang layunin niya sa pagpapakasal kay Park Hae-jung. Sinabi ng ama ni Kwon Chae-hyun na ginagawa niya iyon para iligtas ang paglulunsad ng mga biopharmaceutical na produkto. Binalaan ni Kwon Chae-hyun ang kanyang anak na maging maingat baka mabigo ang kanyang plano. Idinagdag din niya na ang kanyang anak na lalaki at ang ina ni Kwon Chae-hyun ay parehong namatay dahil sa kanya. Sa kasalukuyan, ang mahalagang tungkulin sa harap niya ay tulungan si Kwon Chae-hyun na mapanatili ang katatagan at hawakan ang kumpanya. Sa isa pang magandang araw, kailangang pumunta si Yoon Tae-hee sa labas ng bayan para gawin ang kanyang homework. Nang makita ito ni Kwon Chae-hyun, sumama siya sa kanya. Ang araw ay mainit at ang panahon ay napakatahimik. Ang pagiging banayad ng dalawa ay lalo pang nagustuhan ni Kwon Chae-hyun kay Yoon Tae-hee. Natatakot din siyang malalaman ni Yoon Tae-hee ang mga kasinungalingan niya sa simula. Pagkatapos gawin ni Yoon Tae-hee ang kanyang mga gawain, kumuha sila ng litrato ni Kwon Chae-hyun at naghawak kamay silang dalawa habang namimili. Sa unang pagkakataon, uminom si Kwon Chae-hyun ng rice wine at nalasing siya. Hindi na sila makakasakay ng bus pabalik sa Seoul. Kaya, kinailangan nilang magstay doon magdamag. Nagkataon na ang huling kwarto na lang ang natitira sa hotel. Kinailangan nilang magsama sa isang kama. Ang dalawa ay kinakabahan at tuwang-tuwa sa iisang kwarto. Muling ipinahayag ni Kwon Chae-hyun ang kanyang damdamin kay Yoon Tae-hee. Nagkayakapan sila ng matamis at natulog. Kinabukasan, namili at kumain sila. Habang naglalakad sa kalsada, nagulat si Yoon Tae-hee sa isang sasakyan na lumampas sa speed limit. Sinabi niya kay Kwon Chae-hyun na 2 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon siya ng malubhang aksidente sa kotse at tumakas pa ang driver na nagdulot sa kanya ng trauma. Tinanong ni Kwon Chae-hyun ang mga detalye ng kaso. Kung ikokonekta sa sinabi ng ina ni Choi Soo-ji noon, malamang na ang ina ni Kwon Chae-hyun ay ang taong sangkot sa hit and run. Kaya't naghinala si Kwon Chae-hyun na si Yoon Tae-hee ang estudyanteng babae na nabangga ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nag-alinlangan si Kwon Chae-hyun na tanungin si Yoon Tae-hee kung ano ang gagawin niya kung mahanap niya ang taong iyon. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Yoon Tae-hee na hindi niya palalampasin ang taong iyon. Gusto ng ama ni Lee Si-jo na bisitahin ang restaurant ng inihaw na karne ng kanyang anak. Dali-daling tinawagan ni Lee Si-jo ang kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong. Dumating din si Ko Kyung-joo. Sinadya ni Lee Si-jo na tanungin kung bakit hindi dumating si Yoon Tae-hee. Tinulungan ni Ko Kyung-joo si Yoon Tae-hee na gumawa ng dahilan. Tila nahulaan ni Choi Soo-ji na magkasama sina Kwon Chae-hyun at Yoon Tae-hee, kaya't umalis siya sa restaurant nang hindi masaya. Pagkatapos, tinanong ni Ko Kyung-joo si Lee Si-jo kung alam ba nito na nagde-date pa rin sina Kwon Chae-hyun at Yoon Tae-hee. Sinabi rin niya na gusto ni Kwon Chae-hyun na itago niya ito. Sinabi ni Ko Kyung-joo na hindi maitatago ang pag-ibig at malamang na napansin na rin ito ni Choi Soo-ji. Nag-ensayo si Choi Soo-ji ng selo sa lugar kung saan madalas silang magkita-kita ng tatlong magkakaibigan. Biglang hinalikan ni Lee Si-jo si Choi Soo-ji. Dahil sa pagiging awkward at pagkagulat, tumakas si Choi Soo-ji nang walang sinasabi. Pinarusahan muli si Lee Si-jo ng kanyang lolo dahil sa pagbubukas ng isang restaurant nang walang pahintulot. Nag-utos din siya na kung hindi siya makakakita ng pera sa loob ng isang buwan, kailangan niyang isara ito. Kumain sina Yoon Tae-hee at Kwon Chae-hyun ng noodles sa bahay. Pagkatapos, aksidenteng nakita ni Kwon Chae-hyun ang isang papel ng AT test. Tinanong niya si Yoon Tae-hee kung nakita na niya ito. Nagpaliwanag si Yoon Tae-hee na hindi niya sinasadyang makita ito at humingi siya ng tawad. Sinabi ni Kwon Chae-hyun kay Yoon Tae-hee na noong unang araw silang nagkita, nalaman niya ang tungkol dito. Sinabi rin niya na umasa siyang walang makakaalam tungkol dito. Dahil sa pagkalungkot, umuwi si Kwon Chae-hyun. Tumakbo si Yoon Tae-hee sa pinto ng bahay ni Kwon Chae-hyun at muling humingi ng tawad. Ngunit binuksan ni Kwon Chae-hyun ang pinto at sinabing gusto niyang mag-isa at
at pagkatapos ay isinara niya ang pinto. Pagkatapos siyang halikan ni Lee Si-jo, umuwi si Choi Soo-ji at lalo siyang nagalit sa tuwing iniisip niya ito. Kaya, hiniling niya kay Lee Si-jo na magkita sila. Ngunit ang walang hiya na si Lee Si-jo ay niyaya pa siyang matulog kasama niya. Galit na tumalikod si Choi Soo-ji at umalis. Tumawag si Kwon Chae-hyun sa pulis na tumulong sa kanya sa pag-imbestiga sa kaso noon. Nais niyang kumpirmahin ang pangalan ng biktima sa isa pang aksidente. Sinabi ng pulis na hindi nila maaaring sabihin sa kanya dahil sa mga alituntunin ng pagiging kumpidensyal. Ngunit sigurado na ang taong iyon ay stable na ngayon at tinanggap sa isang universidad sa Seoul. Pagkarinig sa sinabi ng pulis, lalong naghinala si Kwon Chae-hyun na si Yoon Tae-hee iyon. Tinanong ni Lee Si-jo si Kwon Chae-hyun kung bakit niya itinago ang kanyang relasyon kay Yoon Tae-hee. Sinabi ni Kwon Chae-hyun na hindi sila maaaring magkasama ni Yoon Tae-hee at ibabalik niya ang lahat sa tamang landas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, tinanong ni Kwon Chae-hyun si Lee Si-jo kung maayos ba sila ni Choi Soo-ji. Mapilit na humiti si Lee Si-jo at sinabing sila ang dalawa na hindi maaaring magkasama. Sa sandaling iyon, dumating din si Choi Soo-ji sa lugar kung saan sila nagkikita-kita ng tatlong magkakaibigan. Tinanong ni Choi Soo-ji si Kwon Chae-hyun kung nag-date sila ni Yoon Tae-hee noong nakaraang weekend. Binanggit pa niya na alam niya kung sino ang kadate ng ama ni Kwon Chae-hyun. Sinabi ni Kwon Chae-hyun na walang kinalaman si Yoon Tae-hee sa bagay na ito. Tungkol naman sa kung sasabihin ni Choi Soo-ji sa kanya kung sino ang kadate ng kanyang ama, hindi pa rin siya makikipaghiwalay. Sa kabilang banda, nag-iwan si Yoon Tae-hee ng isang papel sa harap ng pinto ng bahay ni Kwon Chae-hyun, umaasa na maniniwala siya sa kanya. Nang makita ni Kwon Chae-hyun ang papel, naramdaman niyang pinainit na naman siya ni Yoon Tae-hee. Puno siya ng mga problema sa isip kaya nagpunta siya para kausapin ang portrait ng kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang tamang gagawin. Sinabi ni Choi Soo-ji sa kanyang ina ang tungkol sa pagkakaroon ng ibang babae ang ama ni Kwon Chae-hyun. Hindi niya inaasahan na alam na pala ng kanyang ina ang lahat. Nagdasal si Choi Soo-ji sa kanyang ina na huwag na itong magpatuloy, ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na huwag nang makialam. Maagang lumabas si Kwon Chae-hyun. Maingat na tinanong ni Yoon Tae-hee si Kwon Chae-hyun kung galit pa rin siya. Sinabi ni Kwon Chae-hyun na hindi siya galit at may iniisip lang siya. Inanyayahan pa niya si Yoon Tae-hee na kumain kasama niya ngayong gabi. Masaya si Yoon Tae-hee nang marinig iyon. Mag-isang nagpunta si Kwon Chae-hyun sa puntod ng kanyang ina. Umiyak siya at sinabi sa kanyang ina na si Yoon Tae-hee ang unang taong talagang nagustuhan niya mula noong lumaki siya. Napakaraming sikreto at kasinungalingan sa pagitan nilang dalawa upang hindi na masaktan pa si Yoon Tae-hee. Kahit gaano pa kagusto ni Kwon Chae-hyun si Yoon Tae-hee, kailangan pa rin niyang tapusin ang relasyon na ito sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, nagkasalubong sina Yoon Tae-hee, Ko Kyung-joo at Choi Soo-ji sa campus. Nang magpaalam sila, sinabi ni Choi Soo-ji kay Yoon Tae-hee na magkita sila mamaya sa gabi. Inakala ni na Yoon Tae-hee at Ko Kyung-joo na inimbitahan din ni Kwon Chae-hyun si Choi Soo-ji na kumain. Ayaw ni Yoon Tae-hee na ikumpara siya kay Choi Soo-ji, kaya umupo siya sa harap ng salamin at nag-ayos upang maging maganda kapag nakita niya si Kwon Chae-hyun. Sa sandaling ito, sinabi ng ina ni Yoon Tae-hee sa ama ni Kwon Chae-hyun na alam na niya ang tungkol sa kanyang nalalapit na kasal. Kahit mahal siya ng ama ni Kwon Chae-hyun, pinili pa rin niya ang ina ni Choi Soo-ji para sa kanyang karera. Ngunit umasa pa rin siya na maaari niya siyang bisitahin paminsan-minsan. Ang ina ni Yoon Tae-hee ay nababalisa na sa relasyon ng dalawa noong bata pa sila. Nang marinig niyang magpapakasal siya, hinintay niya hanggang sa mag-divorce siya. Gustong-gusto nilang dalawa na magkabalikan. Ngayon, namatay na ang unang asawa niya, ngunit magpapakasal na naman siya sa ibang babae. Ayaw nang maghintay pa ni Seol Yang-won. Sa oras ng hapunan, tinanong ni Choi Soo-ji si Kwon Chae-hyun kung maganda ba si Yoon Tae-hee ngayong araw. Nagbigay si Kwon Chae-hyun ng walang pakialam at mapanuksong komento kay Yoon Tae-hee. Nakita ni Yoon Tae-hee na nagpapanggap na naman si Kwon Chae-hyun na masamang tao at sinasadya niyang saktan siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tinanong ni Yoon Tae-hee si Kwon Chae-hyun kung gusto pa rin niya siya. Hindi umamin si Kwon Chae-hyun kaya galit siyang umalis. Si Kwon Chae-hyun naman ay naiwan sa bar, lasing. Dinala siya ni Choi Soo-ji sa bahay. Ngunit dahil magkapit-bahay sila, puno ng alaala ang lugar. Ayaw ni Kwon Chae-hyun na umakyat sa itaas. Sa sandaling iyon, nakita ni Choi Soo-ji si Yoon Tae-hee sa ibabang palapag ng bahay ni Kwon Chae-hyun. Agad niyang ibinalik si Kwon Chae-hyun sa lugar kung saan sila madalas magkita-kita ng tatlong magkakaibigan. Sinabi ni Kwon Chae-hyun habang lasing kay Choi Soo-ji na noon, anumang problema ang mayroon, hinarap nilang tatlo ng magkasama. Ngunit ngayon, nagbago na ang kanyang puso. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inalis ni Kwon Chae-hyun ang kamay ni Choi Soo-ji sa kanyang mukha. Aksidenteng natuklasan ni Choi Soo-ji na ang isang bahagi ng kwintas sa leg ni Kwon Chae-hyun ay nawawala. Natanto ni Choi Soo-ji na talagang gusto ni Kwon Chae-hyun si Yoon Tae-hee, kaya't malungkot siyang umiyak ng malakas. Dinala ni Lee Si-jo si Ko Kyung-joo sa bahay. Gusto niyang gamitin ang paghalik para ipakita sa kanya ang kanyang tunay na damdamin. Hinalikan niya si Ko Kyung-joo sa pisngi. Ngumiti si Ko Kyung-joo at sinabi kay Lee Si-jo na gusto lang pala siya nito bilang isang kaibigan at siya mismo ang nagpapilit. Ngunit pag-uwi niya, tumakbo si Ko Kyung-joo sa yakap ng kanyang ina at umiyak ng malakas. Kaya pala sa halik na patunayan ni Ko Kyung-joo na gusto niya si Lee Si-jo, ngunit sabay rin niyang naintindihan na hindi siya gusto ni Lee Si-jo. Ayaw ni Ko Kyung-joo na pahirapan si Lee Si-jo, kaya naisip niyang tapusin na ang relasyon na ito. Nakipagkita ang ina ni Yoon Tae-hee sa ina ni Choi Soo-ji dahil gusto niya ang detalyadong ulat ng pagsusuri mula sa Myungjeong Hospital upang patunayan na hindi kayang gampanan ng kanyang anak ang serbisyo militar. Sinabi ng ina ni Choi Soo-ji na hindi kailanman magbibigay ng peking sertipiko ang kanilang ospital. Nagalit ang ina ni Yoon Tae-hee at sinisi ang kabilang panig dahil hindi ito marunong umintindi. Sinabi pa niya na nagpunta ang ama ni Kwon Chae-hyun
sa ibang ospital para sa pagsusuri ng mata. Nagkataon na dinalhan ng manok at beer ng ama ni Kwon Sha-hyun ang ina ni Choi Soo-ji. Tinanong ng ina ni Choi Soo-ji kung may masama ba sa pakiramdam nito. Sinabi ng ama ni Kwon Sha-hyun na walang dapat alalahanin. Malungkot si Yoon Tae-hee matapos iwanan. Nang malaman niyang si Ko Kyung-joo ay nasa bahay at ayaw kumain, kailangan niyang bawiin ang kanyang sarili at dalhin ang paboritong pagkain ni Ko Kyung-joo para aliwin ang kanyang matalik na kaibigan. Nagkunwari rin siyang malakas at sinabi kay Ko Kyung-joo na hindi niya kailangan ang pag-ibig. Kaya, ipinakilala ng ina ni Ko Kyung-joo si Yoon Tae-hee bilang tutor kay Myung-miri. Nakinig ang ina ni Myung-miri mula sa likod at nasiyahan sa tutor na ito. Tinawag ni Choi Soo-ji sina Kwon Sha-hyun at Lee Si-jo sa kanilang lihim na base. Sinabi kay Kwon Sha-hyun na nakikipag-date ang kanyang ama sa isang gumagawa ng palayok at ibinigay ang impormasyon ng taong iyon kay Kwon Sha-hyun. Ngunit hindi niya sinabi kay Kwon Sha-hyun na ang taong ito ay ang ina ni Yoon Tae-hee. Pumunta si Kwon Sha-hyun kay Secretary John upang tanungin ang katotohanan ng insidente. Sinabi lamang ni Secretary John kay Kwon Sha-hyun na noong nagkaroon ng aksidente ang kanyang ina, papunta ito upang makipagkita sa gumagawa ng palayok na ito. Gustong malaman pa ni Kwon Sha-hyun ang higit pa tungkol sa katotohanan na iyon. Matapos pag-isipan, nagpasya si Kwon Sha-hyun na magpadala ng email sa ina ni Yoon Tae-hee upang makipagkita. Nakipagkita ang lola ni Kwon Sha-hyun sa ina ni Choi Soo-ji. Umaasa na ang bagong gamot ay makakapasa sa mga clinical trial sa lalong madaling panahon at aasa siya sa resulta upang bigyan ang ina ni Choi Soo-ji ng kanyang bahagi ng stock. Nangako ang ina ni Choi Soo-ji na gagawin niya ang kanyang makakaya. Nang araw na iyon, pumunta ang ina ni Yoon Tae-hee sa coffee shop kung saan nagtatrabaho ang kanyang anak. Sinabi kay Yoon Tae-hee na aalis siya ng Seoul at babalik sa Incheon at pagkatapos ay binigyan ng regalo si Yoon Tae-hee. Ikunuwento ng ina ni Yoon Tae-hee ang mga nakaraang alitan at sinabi rin kay Yoon Tae-hee na wala siyang kasintahan kaya pansamantalang gumaan ang relasyon ng mag-ina. Ang ina ni Choi Soo-ji ay lubhang naapektuhan din ng nalalapit na paglulunsad ng gamot kaya madalas siyang umiinom ng pampakalma. Hindi matiis ni Choi Soo-ji na makita ang kanyang ina na naghihirap ng ganoon kaya nagpadala siya ng mensahe para makipagkita sa ama ni Kwon Sha-hyun. Pagkatapos nilang magkita, sinabi ni Choi Soo-ji sa ama ni Kwon Sha-hyun na hindi niya matiis na makita ang kanyang ina na muling pinagsasamantalahan ng best group kaya umaasa siyang magpakasal sila ni Kwon Sha-hyun. Sa ganoong paraan, makakamit ng magkabilang panig ang komersyal na benepisyo at patuloy pa rin na makikipag-date ang ama ni Kwon Sha-hyun sa taong gusto niya. Matapos marinig ang sinabi ni Choi Soo-ji, nahulog sa malalim na pag-iisip si Kwon Sha-hyun. Pagkatapos, sinabi niya sa ina ni Choi Soo-ji ang lahat ng sinabi ni Choi Soo-ji sa kanya. Labis na nabigla ang ina ni Choi Soo-ji. Inaliw siya ni Kwon Sha-hyun at sinabing alam niyang hindi itinuturing ng ina ni Choi Soo-ji ang kanilang kasal bilang isang transaksyon, ngunit kung tututol ang mga bata, hindi matutuloy ang kasal na ito. Sinabi ng ina ni Choi Soo-ji na walang kinalaman ang mga bata doon. Ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pinanghahawakan. Ngunit hindi maganda ang resulta ng clinical trial ng bagong gamot. Upang mailabas ang bagong gamot sa merkado sa lalong madaling panahon, sa huli ay pumayag ang ina ni Choi Soo-ji na tulungan ang ina ni Myung-miri na gumawa ng peking sertipiko para sa kanyang anak kapalit ng suporta ng kongresista. Pumunta si Yoon Tae-hee sa nursing home upang bisitahin ang mga matatanda. Sa harap ng babaeng laging nagmamalasakit sa kanya, hindi na napigilan ni Yoon Tae-hee ang pagluluksa sa kanyang puso at patuloy na umiyak. Kinagabihan, kumain ng hapunan si Yoon Tae-hee kasama ang kanyang mga kaklase. Matapos piliin ang lugar, nagkataon na ito ay ang restaurant ng barbecue ni Lee Si-jo. Hindi maganda ang pakiramdam ni Yoon Tae-hee kaya nalasing siya. Natakot si Lee Si-jo na baka mapahamak si Yoon Tae-hee kaya tinawagan niya si Kwon Sha-hyun. Nang matanggap ni Kwon Sha-hyun ang tawag, dali-dali siyang tumakbo upang iwi si Yoon Tae-hee na lasing. Habang may kaunting tama pa, umiyak si Yoon Tae-hee at sinabi kay Kwon Sha-hyun, hindi ba nagsorry na ako sa iyo? Bakit gusto mo pa ring iwanan ako? Pagkatapos sabihin iyon, niyakap niya si Kwon Sha-hyun at ayaw bitawan. Kinalong ni Kwon Sha-hyun si Yoon Tae-hee na lasing pauwi, maingat na binandaan ang kanyang sugat at kinumutan siya. Sa harap ni Yoon Tae-hee na mahimbing na natutulog, humingi ng tawad si Kwon Sha-hyun sa kanya. Walang ginawang mali si Yoon Tae-hee, ngunit kailangan niyang saktan siya at makipaghiwalay. Kinabukasan, nagising si Yoon Tae-hee at nakita ang band-aid sa kanyang kamay, kaya alam niyang iniuwi siya ni Kwon Sha-hyun kagabi. Dali-dali siyang tumakbo upang hanapin si Kwon Sha-hyun. Nasa elevator si Kwon Sha-hyun noon. Desperadong hinabol siya ni Yoon Tae-hee at sa huli ay naharang si Kwon Sha-hyun. Tinanong ni Yoon Tae-hee kay Kwon Sha-hyun kung bakit kinaiinisan niya siya, ngunit pinapakialaman pa rin siya ng ganoon. Sa huli, prangkahang sinabi ni Kwon Sha-hyun kay Yoon Tae-hee na ang kanyang ina ang nakabangga sa kanya, 2 taon na ang nakakaraan at tumakas. Kaya nahiya si Kwon Sha-hyun na ipagpatuloy ang pakikipag-date kay Yoon Tae-hee. Hindi sinisisi ni Yoon Tae-hee si Kwon Sha-hyun sa lahat. Hindi niya matanggap ang paghihiwalay ni Kwon Sha-hyun sa kanya. Hanggat kasama niya si Kwon Sha-hyun, hindi mahalaga iyon. Nagdurusa si Kwon Sha-hyun sa loob. Matapos marinig ang sinabi ni Yoon Tae-hee, tila nabunutan siya ng tinik at niyakap si Yoon Tae-hee na umiiyak ng husto. Nang umuwi si Kwon Sha-hyun, pumunta siya kay Yoon Tae-hee at humingi ng tawad ng buong puso. Naalala ni Yoon Tae-hee ang sinabi ng matandang babae sa nursing home na kung humingi ng tawad, kailangan mong sabihin ng hindi bababa sa 3
beses para maging taos puso. Kaya, lihim siyang umupo at nagbilang. Matapos humingi ng tawad si Kwon Sha-hyun ng 3 beses, dahan-dahang nawala ang kanyang galit. Isang mag-asawa kapag magkasama, ang pinakamahalaga ay huwag magsinungaling sa sarili. Sinabi ni Kwon Sha-hyun na nasabi na niya ang lahat ng nasa kanyang puso, at ipinahayag din niya ang kanyang damdamin kay Yoon Tae-hee, at nagkabalikan sila tulad ng dati. Sinabi ni Kwon Sha-hyun na ang kanyang ama ay palaging lihim na nakikipagkita sa isang babae, at ang araw na namatay ang kanyang ina ay ang araw din na papunta siya upang makipagkita sa babaeng ito. Gusto ni Kwon Sha-hyun na maghiganti sa taong iyon, ngunit ayaw ni Yoon Tae-hee na mabuhay ang taong mahal niya sa puot, kaya gusto niyang gamitin ang kaligayahan para burahin ang lahat. Minsan ang paghihiganti ay hindi palaging nagbibigay sa atin ng ginhawa. Ngumiti si Kwon Sha-hyun at hindi sumagot. Nakipagkita ang ina ni Choi Soo-ji sa kongresista. Pumayag ang kongresista na tulungan ang ACE Group na ilabas ang kanilang gamot sa merkado. Ngunit ang kondisyon ay ang kanyang tao ay dapat maging FP ng Myeongseong Hospital. Sumang-ayon ang ina ni Choi Soo-ji sa kondisyong ito. Nagtagumpay silang dalawa sa kanilang layunin na magtulungan. Sinabi ni Secretary John sa ina ni Choi Soo-ji na alam na ni Kwon Sha-hyun na nakikipag-date ang kanyang ama sa ibang babae at naghihinala rin siya na may kinalaman ang insidente ng kanyang ina sa taong iyon. Labis na natakot ang ina ni Choi Soo-ji nang marinig niya ito. Bakit sinabi ni Secretary John kay Kwon Sha-hyun ang tungkol dito? Ipinaliwanag ni Secretary John na kapag nalaman ni Kwon Sha-hyun na hindi ang kanyang ina ang salarin, tutulungan niya itong lutasin ang problemang ito. Tinanong din ni Secretary John kung nasaan ang sasakyan ng ina ni Choi Soo-ji noon. Sumagot ang ina ni Choi Soo-ji na nasa garahe ito at matagal na niyang hindi ginagamit ang sasakyang iyon. Tila ang dahilan kung bakit ang ina ni Kwon Sha-hyun. Hindi simple ang pagkakasangkot ni Kwon Sha-hyun sa insidente noong taong iyon. Nagmaneho si Kwon Sha-hyun upang makipagkita sa ina ni Yoon Tae-hee. Hindi pa niya alam na ang babaeng ito ay ang ina ni Yoon Tae-hee. Ibinigay ni Kwon Sha-hyun sa kanya ang katalog ng koleksyon ng 8 Cultural Foundation na puno ng kanyang mga gawa na lihim na binili ng ama ni Kwon Sha-hyun sa loob ng maraming taon. Sinabi rin ni Kwon Sha-hyun na namatay ang kanyang ina habang papunta upang makipagkita sa kanya. Labis na nabigla ang ina ni Yoon Tae-hee nang marinig niya ang sinabi ni Kwon Sha-hyun. Hindi niya inaasahan na mamamatay ang ina ni Kwon Sha-hyun dahil sa kanya. Hinabol niya ito palabas at humingi ng tawad kay Kwon Sha-hyun. Hindi pinansin ni Kwon Sha-hyun at nagpatuloy sa paglakad. Naalala ng ina ni Yoon Tae-hee ang gabing iyon. Naghihintay siya noon sa pagdating ng ama ni Kwon Sha-hyun at hindi niya pinansin ang kahilingan ni Yoon Tae-hee na lumipat ng paaralan. Umalis si Yoon Tae-hee sa bahay ng galit at nabangga. Di nagtagal, sinabi ng ama ni Kwon Sha-hyun kay Kwon Sha-hyun na nagmungkahi si Choi Soo-ji na pakasalan siya. Inakala ng ama ni Kwon Sha-hyun na nais gamitin ng kanyang anak ang paraang ito upang mapanatili ang kanyang posisyon sa pamilya. Itinanggi ni Kwon Sha-hyun na hindi siya tulad ng kanyang ama na gagamitin ang ibang tao para mapanatili ang posisyon. Bukod pa rito, sinabi niya na nakipagkita siya sa dating kasintahan ng kanyang ama at sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang ina dahil ayaw niyang mag-isang matulog ang kanyang ina sa ilalim ng lupa habang ang isa pang tao ay nabubuhay ng maayos na. Walang kaalam-alam, muling nagtapos ang usapan ng mag-ama ng hindi masaya. Ngayon ang kaarawan ni Kwon Sha-hyun. Pumunta sina Choi Soo-ji at Lee Si-jo sa kanilang tagpuan upang magdekorasyon. Naghanda rin silang dalawa ng cake at kandila para kay Kwon Sha-hyun. Ngunit si Kwon Sha-hyun, walang gana si Kwon Sha-hyun na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nang magkita sila, tinanong ni Kwon Sha-hyun kay Choi Soo-ji kung ano ang sinabi niya sa kanyang ama. Ang kanyang mga salita ay magpapababa ng kanyang posisyon. Tinanong ni Choi Soo-ji kay Kwon Sha-hyun, hindi ba ang layunin ng pustahan na lapitan si Yoon Tae-hee sa simula ay para lang pakasalan siya? At ngayon, ginagawa ko lang ang pangakong iyon. Inamin ni Kwon Sha-hyun na nagbago siya. Nagmahal siya kay Yoon Tae-hee sa simula para lang maniwala sa kanya si Choi Soo-ji kaya pumayag siyang akitin si Yoon Tae-hee. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw niyang talikuran ang taong iyon. Nagkaroon ng sariling pag-iisip ang tatlo. Pinayuhan ni Lee Si-jo si Choi Soo-jae kung gusto niya talagang panatilihin si Kwon Sha-hyun, sabihin lang ang kanyang tunay na damdamin. Huwag kang maging tulad ko at pagsisihan ito. Sa totoo lang, matagal nang alam ni Choi Soo-ji na ang nararamdaman ni Lee Si-jo para sa kanya ay hindi lang pagkakaibigan. Nang makauwi si Choi Soo-jae, agad siyang tinanong ng kanyang ina kung bakit niya sinabi iyon sa ama ni Kwon Sha-hyun at sinabi rin sa kanya ang katotohanan na hindi tunay na anak si Kwon Sha-hyun. Nag-alala si Choi Soo-ji kay Kwon Sha-hyun kaya dali-dali siyang lumabas at tinawagan si Lee Si-jo upang hanapin si Kwon Sha-hyun. Sa kabilang banda, naghihintay si Yoon Tae-hee kay Kwon Sha-hyun sa ibaba. Nakita niya ang pulang kotse ng kanyang ina na minamaneho ni Kwon Sha-hyun na papalapit mula sa malayo. Nagulat si Yoon Tae-hee. Naalala niya ang pagkakasangkot niya sa aksidente noong taong iyon. Noon, nakipagtalo siya sa kanyang ina at umalis sa bahay. Pagkatapos ay nakita niya sa pulang kotse na iyon ang isang babaeng may sakit. Gusto ni Yoon Tae-hee na tulungan at humingi ng tulong sa isang kotse sa daan. Ngunit nabangga siya. Sa alaala ni Yoon Tae-hee, ang taong sangkot sa banggaan ay hindi ang ina ni Kwon Sha-hyun. Umuwi si Yoon Tae-hee upang batiin si Kwon Sha-hyun ng maligayang kaarawan. Hiniling din niya na maging malusog at masaya si Kwon Sha-hyun. Naalala nito kay Kwon Sha-hyun ang kanyang ina na naghahangad din ng pareho noong araw. Nagbigay din si Yoon Tae-hee kay Kwon Sha-hyun ng isang album ng larawan na ginawa niya mismo. Puno ito ng mga masasayang larawan nilang dalawa. Ngunit laging nag-aalala si Kwon Sha-hyun na balang araw, malalaman ni Yoon Tae-hee ang dahilan kung bakit niya nilapitan siya dahil sa simula pa lang ay nakipagpustahan na siya kay Choi Soo-ji. Sa halip na maghintay na mabunyag ang kasinungalingan, mas mabuting umamin na lang. Sa pagkulog sa labas
labas ng bintana, nag-aalala si Kwon Shae-hyun na baka matakot si Yoon Tae-hee, kaya espesyal siyang tumawag sa kanya. Tinanong niya kung gusto niyang gumawa ng kahit anong bagay sa araw ng ulan. Nang makitang hindi sumasagot si Yoon Tae-hee, sinabi ni Kwon Shae-hyun na sige, magkita na lang sila at magplano. Kaya, dali-daling pumunta si Yoon Tae-hee sa bahay ni Kwon Shae-hyun. Nagkataong nakita ni Choi Soo-ji ang eksenang ito nang dumating siya upang bisitahin si Kwon Shae-hyun. Akala ni Choi Soo-ji na nagsasama na silang dalawa, kaya tahimik siyang umalis. At kapag malungkot siya, si Lee Si-jo ang laging nasa tabi niya. Dahil sa pagkakataong ito, nagpa siya si Choi Soo-ji na hindi natutulan ang kasal ng kanyang mga magulang. Sa sandaling ito, magkasamang nakahiga sina Kwon Shae-hyun at Yoon Tae-hee at nag-uusap ng matamis. Kinabukasan, inihatid ni Kwon Shae-hyun si Yoon Tae-hee sa klase. Nagkataong nakasalubong niya si Choi Soo-ji. Ibinawi ni Yoon Tae-hee ang kamay ni Kwon Shae-hyun. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Kwon Shae-hyun. Hinawakan niya ang kamay ni Yoon Tae-hee, hinaharap ang damdaming ito. Inanyayahan ni Lola Kwon Shae-hyun ang mag-inang Choi Soo-ji at Kwon Shae-hyun na maghapunan. Sa hapagkainan, hindi magiliw si Lola Kwon Shae-hyun sa mag-inang Choi Soo-ji. Sa kalagitnaan ng kainan, nagdahilan si Lola upang paalisin ang dalawang bata. Nag-alala si Choi Soo-ji para sa kanyang ina, kaya lihim niyang iniwan ang kanyang telepono na nakarecording. Matapos umalis ang mga bata, binalaan ni Lola Kwon Shae-hyun ang ina ni Choi Soo-ji na huwag masyadong magsalita pagka-uwi niya. Lumabas na noong araw na namatay ang ina ni Kwon Shae-hyun, sinabi mismo ng ina ni Choi Soo-ji sa kanya na si Tatay Kwon Shae-hyun at Nanay Yoon Tae-hee ay nagpakasal sa harapan ng kanilang mga kaibigan. Binigyan din niya ang kabilang panig ng address ng ina ni Yoon Tae-hee. Nang bumalik ang dalawa sa kanilang silid at nakita ang ina na nalulumbay, tinanong ni Choi Soo-ji kung bakit hindi dumating si Tatay Kwon Shae-hyun at hinayaan ang kanyang ina na mag-isang harapin ang isang napakabangis na matandang babae. Pagkatapos, muling binanggit ni Choi Soo-ji ang tungkol kay Yoon Tae-hee. Kung malalaman ni Yoon Tae-hee ang lahat, tiyak na hindi niya ito matatanggap. At sa lahat ng uri ng relasyon, ang pag-ibig ang pinakamadaling masira. Nagdagdag pa ang ama ni Kwon Shae-hyun, habang lumilipas ang panahon, kung hindi kayo magiging tapat sa isa't isa, anumang relasyon ay magiging mapait, maging kaibigan, magkasintahan, o pamilya. Sa oras na iyon, nagmaneho ang ama ni Kwon Shae-hyun patungong Incheon dahil nag-aalala siya kay Yoon Tae-hee. Tinanong ni Yoon Tae-hee kung bakit pa rin siya hinahanap. Sinabi ng ama ni Kwon Shae-hyun na gusto lang niyang makita ang kanyang minamahal sa huling pagkakataon. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Nagkaroon ng problema sa mata ang ama ni Kwon Shae-hyun, kaya nabangga siya sa isang puno. Nagmamadaling dinala ni Yoon Tae-hee ang kabilang panig sa ospital at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Kwon Shae-hyun. Sa ospital, nahulaan ni Yoon Tae-hee na ang dahilan kung bakit siya hinanap ni Kwon Soo-ko pagkatapos ng 2 taon ay dahil sa malubhang sakit. Naisip niya na ito ang parusa para sa kanilang mga dating kasalanan. Sinabi rin ni Yoon Tae-hee kay Kwon Shae-hyun na noong araw na hinanap siya ng ina ni Kwon Shae-hyun, nagkaroon din ng aksidente ang kanyang anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang salarin. Naniniwala siya na naparusahan ang kanyang anak sa halip na siya. Para sa kanya, patuloy siyang mamumuhay ng may pagtubos. Matapos marinig ang sinabi ni Yoon Tae-hee, biglang nagduda si Kwon Shae-hyun. Anak ba ni Yoon Tae-hee ang babaeng nasa harapan niya? Sa kabilang banda, hinanap ni Choi Soo-ji si Yoon Tae-hee at sinabi sa kanya na ang babaeng nakasama ng ama ni Kwon Shae-hyun ay ang kanyang ina at ang ina ni Kwon Shae-hyun ay nasa daan din upang makipagkita sa kabilang panig. Kaya siya namatay. Ngayon lang nalaman ni Yoon Tae-hee na ang taong nagdulot ng labis na pagdurusa kina Kwon Shae-hyun at sa kanyang ina ay ang kanyang sariling ina. Naalala niya ang mga salitang sinabi niya kay Kwon Shae-hyun noon at nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Mas lalo niyang ikinalungkot ang sakit na dinanas ni Kwon Shae-hyun. Hindi alam ni Yoon Tae-hee kung paano haharapin si Kwon Shae-hyun at hindi pa niya sinasagot ang mga tawag ni Kwon Shae-hyun. Hindi mahanap ni Kwon Shae-hyun si Yoon Tae-hee, kaya nagmaneho siya papunta sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit sinabihan siya na nakauwi na si Yoon Tae-hee. Pumunta si Kwon Shae-hyun sa lugar kung saan madalas silang nagkikita upang tanungin si Choi Soo-ji kung matagal na ba niyang alam na ang taong nakikipag-date sa kanyang ama ay ang ina ni Yoon Tae-hee. Diretsong umamin si Choi Soo-ji at pagkatapos ay inamin din kay Kwon Shae-hyun na siya mismo ang nagsabi ng lahat kay Yoon Tae-hee. Paulit-ulit na nawala ng pag-asa si Kwon Shae-hyun. Mula ngayon, nagtatapos na ang pagkakaibigan nila. Walang gana si Choi Soo-ji kaya pumunta siya kay Lee Si-jo para magreklamo. Iminungkahi ni Lee Si-jo na iwanan na lang ang lugar na madalas nilang tatlong pinupuntahan at umaasa rin siyang isa sa alang-alang siya ni Choi Soo-ji. Susubukan niyang ligawan si Choi Soo-ji. Magalang na tinanggihan ni Choi Soo-ji si Lee Si-jo at umaasa siyang magkaibigan lang sila. Pagkatapos noon, sinabi ni Lee Si-jo kay Kwon Shae-hyun na malapit ng isara ang lihim na hideout. Kalmadong sinabi ni Kwon Shae-hyun na wala siyang pakialam. Hindi na raw sila magiging katulad ng dati. Sinabi ni Lee Si-jo kay Kwon Shae-hyun na nagpunta sa kanya si Choi Soo-ji kahapon dahil sa pag-aalala. Ngunit si Kwon Shae-hyun ay kay Yoon Tae-hee lamang nag-aalala. Taos pusong humingi ng tawad si Lee Si-jo sa pagkakamali ni Choi Soo-ji. Pakiramdam ni Kwon Shae-hyun na ito ay paninindigan lamang ni Choi Soo-ji at dahil doon ay nag-away silang dalawa. Nagkataon na naroon din si Kian. Nagbigay siya ng ilang mapanuksong komento tungkol kay Choi Soo-ji na naging dahilan upang siya ay bugbugin ni Lee Si-jo at Kwon Shae-hyun. Pinaghihinalaan na may tumor sa utak ang ama ni Kwon Shae-hyun. Tinawagan niya ang ina ni Choi Soo-ji at gusto niyang magpa-schedule ng check-up. Ginugol ni Yoon Tae-hee
ang gabi sa silid ng pagpapayo ng paaralan. Maaga sa umaga, tinawagan niya ang kanyang ama. Nagkataon na dumating si Kwon Shae-hyun sa paaralan para hanapin si Yoon Tae-hee, kaya nakuhanan siya ng kamera. Binibiro ng kanyang ama si Yoon Tae-hee kung hindi ba niya ipapakilala ang kanyang kasintahan sa kanya. Dali-daling pinatay ni Yoon Tae-hee ang telepono. Ipinaliwanag ni Kwon Shae-hyun na ngayon lang din niya nalaman ang ina ni Yoon Tae-hee. Nakikipag-date si Yoon Tae-hee sa kanyang ama at nagmamakaawa kay Yoon Tae-hee na huwag siyang iwanan ng ganito. Napigilan ni Yoon Tae-hee ang kanyang pag-iyak na nagsasabing kapag nakita niya si Kwon Shae-hyun, pakiramdam niya ay isang kriminal siya. Umaasa siyang hindi na sila magkikita pang muli sa hinaharap upang hindi na niya kailangang harapin si Kwon Shae-hyun araw-araw. Umuwi si Yoon Tae-hee, nag-impake ng kanyang mga gamit at umalis sa apartment. Matapos lumipat si Yoon Tae-hee, naglakad-lakad mag-isa si Kwon Shae-hyun na inaalala ang mga daanan na sabay nilang nilakad, ang paghihintay ng bus ng magkasama. Bawat matamis na sandali ay nagpaparamdam kay Kwon Shae-hyun na nawawala siya. Sinubukan ng lola ni Kwon Shae-hyun na kumbinsihin ang kanyang apo na pumunta sa ibang bansa. Sa harap ng lola na laging nagmamalasakit at nagmamahal, hindi kayang magsinungaling ni Kwon Shae-hyun. Inihayag niya na hindi siya tunay na anak ng kanyang ama. Hindi makapaniwala si Kwon Shae-hyun, kaya agad siyang tumawag at hiniling kay Dr. Kim na suriin muli. Natuklasan ng ina ni Choi Soo-ji na lihim na ipinarada ni Choi Soo-ji ang kanyang kotse sa parking lot. Nawalan siya ng kontrol at sinabi sa kanyang anak na huwag na niyang gamitin ang kotseng iyon. Tinanong ni Choi Soo-ji ang kanyang ina kung nabangga ba ang kotseng ito dahil pinacheck niya ito kay Lee Si-jo. Ayos naman ang lahat ng bahagi ng kotse, tanging may bahagyang yupi lang sa harap. Nang marinig ito, tila natakot ang ina ni Choi Soo-ji. Pumunta ang ina ni Yoon Tae-hee sa paaralan para hanapin ang kanyang anak. Napakalamig ng trato ni Yoon Tae-hee sa kanyang ina. Hindi maintindihan ng ina ni Yoon Tae-hee kung bakit nagbago ng husto ang ugali ng kanyang anak sa kanya. Nang subukan niyang magtanong pa, inihayag ni Yoon Tae-hee kung sino ang kasintahan ng kanyang ina. Ay ang anak ng kanyang dating kasintahan at ang lahat ng sakit na dinanas ni Kwon Shae-hyun ay dulot ng kanyang ina. Hindi inaasahan ni Yoon Tae-hee na dahil sa kanya ay magdudusa ng husto ang kanyang anak. Nagpunta si Lee Si-jo sa lihim na base ng tatlo na dating maingay at masayang lugar nila, ngunit ngayon ay wala na. Naalala ni Lee Si-jo ang panahong naglalaro pa sila ng magkasama at nalungkot siya. Na ospital si Kwon Soo-ko at sumailalim sa pagsusuri. Hindi maganda ang resulta at kailangan niyang mag-schedule ng operasyon sa lalong madaling panahon. Nagpunta si Kwon Shae-hyun sa ospital para bisitahin ang kanyang ama. Nagkataon na nakita niya si Yoon Tae-hee na nagsumite ng aplikasyon para sa Myeongseong Scholarship. Sa wakas, nagkaroon din sila ng pagkakataong mag-usap. Madalas na iniisip ni Kwon Shae-hyun ang gabing hinanap siya ni Yoon Tae-hee sa ospital. Nang araw na iyon, nalaman niya na ang kanyang ina ay ang biktima, kaya lubos siyang nalungkot. Nagpasalamat siya kay Yoon Tae-hee sa pagiging kasama niya at pag-aliw sa kanya. Nagtaka si Yoon Tae-hee kung paano niya nalaman. Bago sabihin ni Kwon Shae-hyun ang katotohanan, tinanong niya ang pulis at ang ina ni Choi Soo-ji. Nagtaka si Yoon Tae-hee kung paano nalaman ng ina ni Choi Soo-ji na ang taong iyon ay isang babaeng estudyante. Hindi maglalabas ng impormasyon ang pulis, kaya ibig sabihin ba ay naroon din ang ina ni Choi Soo-ji noon. Tinawagan ni Yoon Tae-hee ang isang tiyahin at tinanong ang tungkol sa tiyak na sitwasyon nang mangyari ang aksidente. Sa kabilang banda, pinakikinggan ni Choi Soo-ji ang recording kung saan tinuturuan ni Lola Kwon Shae-hyun ang kanyang ina. Matapos ang kalahati, ipinadala niya ito kay Kwon Shae-hyun upang pakinggan niya ang masasamang salita ng kanyang lola. Ngunit wala si Kwon Shae-hyun sa mood upang makinig, kaya hindi niya binuksan ang voice message mula kay Choi Soo-ji. Sa sandaling ito, may isang pasyente ang nahulog mula sa hagdan. Dali-daling tumakbo ang ina ni Choi Soo-ji upang suriin. Nang makita ni Yoon Tae-hee ang ina ni Choi Soo-ji na nagsasagawa ng emergency check-up, nakaramdam siya ng pagkapamilyar. Tila kahawig ito ng eksena ng kanyang aksidente sa sasakyan. Tinawag ni Yoon Tae-hee ang ina ni Choi Soo-ji na paalis na at tinanong siya kung nagkita na ba sila noon. Tila medyo nag-alala ang ina ni Choi Soo-ji. Inanyayahan niya si Yoon Tae-hee sa kanyang opisina para uminom ng tsaa. Itinanggi rin niya na nagkita na sila noon. Isinalaysay ni Yoon Tae-hee ang araw ng kanyang aksidente. Lumabas na sa araw na iyon, sadyang sinabi ng ina ni Choi Soo-ji sa ina ni Kwon Shae-hyun na may sakit na si Tatay Kwon Shae-hyun ay pumunta upang hanapin si Yoon Tae-hee. Dali-daling tumakbo ang ina ni Kwon Shae-hyun pagkatapos marinig ito, ngunit sa kasamaang palad. Habang nasa daan, inatake siya sa puso at nagkataong nakita si Yoon Tae-hee na tumatakas sa bahay. Ngunit walang dalang telepono si Yoon Tae-hee. Ibinigay niya ang kanyang jacket sa ina ni Kwon Shae-hyun pagkatapos ay pumunta sa kalsada upang huminto ng kotse at humingi ng tulong. Ngunit nabangga siya ng kotse ng ina ni Choi Soo-ji. Nang marinig niya na malapit lang ang ina ni Kwon Shae-hyun, nangako siya kay Yoon Tae-hee na babalik siya agad at nagmaneho palayo. Ngunit hindi bumalik ang ina ni Choi Soo-ji upang iligtas si Yoon Tae-hee. Natagpuan lamang si Yoon Tae-hee nang matagal na siyang walang malay sa gilid ng kalsada. Matagal nang binabalot ng psikolohikal na trauma si Yoon Tae-hee. Hindi na nga siya makalakad ng normal. Ngayon, sa wakas ay sigurado na si Yoon Tae-hee na ang taong sangkot ay ang ina ni Choi Soo-ji. Sinumbatan ni Yoon Tae-hee ang ina ni Choi Soo-ji sa pag-iwan sa kanya noon. Hindi ngayon ang panahon para magsinungaling kay Shae-hyun na ang kanyang ina ang sanhi ng aksidente. Nagdadahilan ng ina ni Soo-ji na nagmamadali siyang iligtas ang mga tao noon kaya niya nakalimutan. Umiiwas pa siya sa responsibilidad. Iniisip niyang ang ina ni Tae-hee ang sanhi ng trahedyang ito. Binaliwala ni Tae-hee ang depensa ng ina ni Soo-ji at binalaan siyang taos pusong magsisi sa lahat. Sabihin ang buong katotohanan pagkatapos ay umalis siya ng opisina. Si Soo-ji na bumibisita sa kanyang ina ay nakita itong umiiyak kaya naisip niyang may ginawa si Tae-hee sa kanyang ina. Sa kabilang banda, nakipagkita si Tae-hee kay
Shaihyun at sinabi sa kanya na ang taong tumakas noong araw na iyon ay ang ina ni Suji. Nag-alala si Taehi na magalit si Shaihyun, ngunit nag-alala si Shaihyun. Naalala ni Taehi ang hindi kanais-nais na karanasan muli. Sinabi ni Shaihyun na dapat magsumbong si Taehi sa pulis. Ngunit sinabi ni Taehi na ayaw na niyang balikan ang insidente dahil lahat ng ito ay nagsimula sa kanyang ina. Inaliw ni Shaihyun si Taehi, sinabing wala silang magagawa sa mga problema ng matatanda. Ang magagawa lang nila ay hawakan ang sarili nilang buhay. Pagkatapos ng maraming taon, nakalabas na si Taehi mula sa nakakapanakit na anino. Hatid ni Shaihyun si Taehi pauwi at nakasalubong nila si Suji sa parking lot. Tinanong ni Suji si Taehi kung ano ang sinabi niya sa kanyang ina para masaktan ito ng ganoon. Sinabi ni Taehi na tanungin na lang niya ang sarili niyang ina. Sumugod si Shaihyun para ipagtanggol si Taehi. Nagalit si Suji at gustong sumugod sa dalawa, ngunit buti na lang at napigilan pa rin niya ang sarili sa huling sandali. Galit na galit si Shaihyun na gusto niyang makipagtalo kay Suji. Ngunit hinila siya ni Taehi palayo. Sa sandaling ito, ang tingin ni Shaihyun kay Suji ay hindi na pagmamahal at pagmamalasakit, kundi pagkasuklam at kawalan ng pasensya. Malinaw na gusto ni Suji si Shaihyun, ngunit lalo lang niya itong itinutulak palayo. Nag-impake si Seo sa kanilang lihim na hideout at tinawagan si Suji. Ang iyak ni Suji ay rinig sa telepono. Nag-alala si Seo kaya dali-dali siyang sumugod para ihatid si Suji pabalik sa hideout. Malungkot na sinabi ni Suji kay Seo na umalis muna siya. Tinanong din niya si Seo kung iiwan siya nito. Matatag na sinabi ni Seo na palagi siyang nasa tabi nito. Sa katunayan, si Seo ang pinakamatalino sa kanila. Pagdating sa bahay, sinimulan ni Shaihyun na pakinggan ang recording na ipinadala ni Suji at narinig niya ang sinabi ng kanyang lola, "May nangyari sa aking manugang, ano ang sinabi mo sa kanya?" Nagduda si Shaihyun na may itinatago ang ina ni Suji kaya agad niya itong pinuntahan para tanungin. Malinaw na sinabi nito sa kanyang ina ang address ng ina ni Taehi at nabangga pa nga si Taehi sa daan. Nagdahilan ng ina ni Suji na gusto lang niyang paalalahanan ang ina ni Shaihyun tungkol sa pagkakaroon ng ina ni Taehi kaya niya sinabi ang address nang hindi sinasadya. Hindi niya inakala na makakasama ito sa ina ni Shaihyun. Umaasa si Shaihyun na magiging tapat ang ina ni Suji sa paghingi ng tawad at sinabi niyang hindi niya sasabihin sa kanyang ama at kay Suji dahil nag-aalala siyang magalit sila. Ngunit nagkataon na narinig ni Suji ang buong pag-uusap ng dalawa mula sa labas at nalaman ang katotohanan. Lalo siyang nalungkot at nawala ng pag-asa. Paggabi, kailangan niya ng gamot para makatulog. Si Seo lang ang palaging nagmamalasakit kay Suji. Pagkatapos niyang ipatest ulit, natanggap ng lola ni Shaihyun ang resulta na si Shaihyun ay tunay na anak ng kanyang ama. Nang malaman ito ni Shaihyun, sa wakas ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Matagal na niyang pinaghihinalaan na sinadya ng kanyang ina na sabihin na hindi siya tunay na anak para durugin ang puso ng kanyang ama. Matapos ang lahat ng ito, nangako si Shaihyun na mag-aaral siya sa ibang bansa. Sa tingin niya, mas karapat-dapat ang ibang tao na magmana ng kumpanya. Humingi din siya ng tulong kay Secretary John para bantayan ang mga issue na may kaugnayan sa pag-aaral sa ibang bansa. Matapos makumpirma ang relasyon nilang mag-ama, binisita ni Shaihyun ang kanyang ama sa ospital. Sinabing aalis na sila ng kanyang lola sa ibang bansa. Makakahanap muli ng interes si Shaihyun at sa pagkakataong ito, hindi na siya sinisi ng kanyang ama. Sa buong buhay niya, hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataong pumili para sa sarili, maging sa karera o pag-ibig. Ang pag-uusap na ito ay lubos na nagpabuti sa relasyon ng mag-ama. Matapos ayusin ang lahat, pumunta si Shaihyun sa paaralan para hanapin si Taehi. Ano man ang gawin ni Taehi, palagi siyang susunod dito, tulad noong una niyang niligawan si Taehi. Tinanong ni Taehi si Shaihyun kung ano ang gusto niyang gawin. Nakiusap si Shaihyun kay Taehi na bumalik sa apartment doon. Nagkataong nakita sila ni Suji at tahimik na umalis. Matapos pag-isipan ng paulit-ulit, nagpa siya pa rin si Taehi na lumipat sa tapat ng bahay ni Shaihyun. Masayang-masaya si Shaihyun nang makita si Taehi na bumalik sa video sa pinto. Tinulungan ni Suji sina Haejung at Jo-hwan na mag-date, ngunit nagkataon niyang nakita si Kiyaung. Nang makita ang barista na si Jo-hwan dito, sinisi ni Kiyaung si Suji sa kanyang hindi tamang pag-ugali. Sinabi niyang huwag nang dalhin si inosenteng Haejung sa ganoong lugar sa hinaharap. Nagalit si Haejung, sinabing huwag basta-basta husgahan ni Kiyaung ang kasintahan ng iba. Pagkatapos ay hinila niya si Jo-hwan palayo. Binisita ni Kiyaung ang bahay ni Haejung at sinadyang guluhin ang kapatid ni Haejung. Sobrang nagalit si Haejung kaya nakipagtalo siya kay Kiyaung. Sa galit, nasabi ni Kiyaung na may kasintahan si Haejung. Nagulat ang ina ni Haejung nang marinig ito at itinulak si Haejung sa loob ng bahay. Hindi na pinayagang lumabas. Sa galit, nagplano si Haejung na umalis ng bahay. Dumalaw ang ama ni Taehi sa paaralan ng kanyang anak. Alam niyang dahil sa problema sa kasal ng magulang ni Taehi, nawalan siya ng tiwala sa pag-ibig. Kaya naman, hinikayat ng ama ni Taehi ang kanyang anak na maging matapang sa pagmamahal. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama, labis na naantig si Taehi. Malapit nang umalis si Shaihyun, kaya humingi siya kay Taehi ng isang araw para sa isang date. Pumayag si Taehi. Naghanda si Shaihyun ng korona at bouquet ng bulaklak para kay Taehi, at marami rin silang kinuha na litrato. Ang kanilang date ay talagang matamis at mainit, tila bumalik sa mga araw bago sila maghiwalay. Sa oras ng hapunan, para mapasaya si Taehi,
Taehi, sinadya ni Chaehyun na pumili ng restaurant na tumatanggap lamang ng isang table ng customer. Labis na naantig si Taehi sa kabaitan ni Chaehyun. Nais ni Kwon Chaehyun na ipagtapat ang lahat kay Yoon Taehi. Isinulat niya ang nais niyang sabihin sa kanyang drawing book. Iginuhit si Yoon Taehi. Nais niyang hanapin ang tamang oras para ibigay kay Yoon Taehi. Umaasang patatawarin siya nito. Sa kabilang banda, sinabi ni Choi Soo-ji sa kanyang ina na gusto niyang mag-aral sa ibang bansa. Ngunit nalaman niyang mag-aaral din si Kwon Chaehyun sa ibang bansa. Balisa namang sinabi ni Choi Soo-ji kay Lee Si-jo ang tungkol dito at nasasaktan din siya sa pagkawasak ng kanilang trio. Hindi niya inakala na magkakahiwalay silang tatlo ng ganito. Nakita ni Lee Si-jo si Choi Soo-ji na nawawala at ipinangako niyang ibabalik ang lahat sa dati nitong estado. Sinabi ni Lee Si-jo kay Kwon Chaehyun na ngayon, kapag binabanggit si Kwon Chaehyun, puno ng lungkot ang mga mata ni Choi Soo-ji. Hinikayat pa niya si Kwon Chaehyun na bumalik sa trio tulad ng dati. Sinabi ni Kwon Chaehyun na ang puso niya ay umiibig na kay Yoon Taehi at hindi na babalik sa nakaraan. Nang makita ang pagiging determinado ni Kwon Chaehyun, nagpa siya si Lee Si-jo na sabihin kay Yoon Taehi ang lahat ng plano. Nakipag-ugnayan si Lee Si-jo kay Yoon Taehi at sinabing mayroon siyang lihim na gustong sabihin sa kanya. Sa hating gabi, nagkita si Yoon Taehi at Lee Si-jo sa kanilang lihim na tagpuan. Ipinakita ni Lee Si-jo sa kanya ang impormasyon tungkol sa kanya na nakolekta ng trio, kasama na ang mga video kung saan pinag-uusapan nila kung paano gumawa ng sorpresang pagkikita sa kanya. Lumabas na kinunan ni Lee Si-jo ang buong plano ng kanilang laro mula sa simula. Sa simula, wala siyang intensyon na isapubliko ito, ngunit binago ni Choi Soo-ji ang kanyang desisyon dahil kay Kwon Chaehyun. Nais niyang tumayo at protektahan si Choi Soo-ji. Ibinigay ni Lee Si-jo ang lahat ng ebidensya kay Yoon Taehi na nakita ang kanyang sarili na ginagawang biro. Naramdaman ni Taehi ang paghama. Matapos malaman ang katotohanan, labis siyang nabigla at balisang umalis sa lugar. Akala ng security guard ng gusali ay masama ang pakiramdam ni Taehi, kaya nilapitan niya ito upang tulungan. Nagkataong tumawag si Chaehyun. Sinabi ng security guard sa kanya ang sitwasyon, kaya dali-daling nagmaneho si Chaehyun patungo doon. Nang malaman niyang alam na ni Taehi ang lahat, umiyak siya at nakiusap na bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi na gusto ni Taehi na maniwala pa matapos maloko. Buong tapang siyang humiwalay kay Chaehyun, umaasang hindi na sila magkikita pa sa hinaharap. Galit na pinuntahan ni Chaehyun si Si-jo para kumprontahin ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Si-jo. Malinaw na nagpa siya si Chaehyun na ipagtapat ang lahat kay Taehi upang humingi ng kapatawaran. Ngunit ngayon, maging ang pagkakataong ito ay inagaw ni Si-jo. Gustong saktan ni Chaehyun si Si-jo. Ngunit naalala niya ang nakaraan kaya hindi niya magawa. Napilitan na lang siyang ibuhos ang galit niya sa pinagsamahan nilang litrato ng tatlo. Nasugatan ang kamay ni Chaehyun kaya nagpunta siya sa ospital para magpalagay ng benda. Sinalubong siya ng ina ni Soo-ji at pinakalma siya. Sinabing huwag siyang mag-alala sa kalagayan ng ama nito. Magtatalaga raw siya ng pinakamahusay na doktor para operahan ito. Unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Chaehyun at pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang ama sa silid tulugan. Naglakad si Taehi nang walang malay patungo sa hintuan ng bus kung saan niya unang nakilala si Chaehyun. Naalala niya ang matamis na nakaraan at ang malupit na katotohanan. Hindi niya maiwasang umiyak. Walang magawa si Taehi at nagpunta sa studio ng kanyang ina. Nag-aalala ang kanyang ina dahil hindi niya maintindihan kung bakit. Pinayagan niyang magpahinga si Taehi sa sofa. Mula nang dumating siya sa Seoul, palaging may masasamang nangyayari. Gusto na niyang bumalik sa Germany kasama ang kanyang ama. Samantala, ikinuwento ni Si-jo kay Soo-ji ang nangyari. Ayaw ni Soo-ji na makipag-away si Si-jo kay Chaehyun, kaya iminungkahi niyang balikan na lang niya ang sarili sa nangyari. Magkunwari na lang daw siyang siya ang nakaisip nito. Sa panahong ito, walang mapuntahan si Haejung kaya tinawagan niya si Soo-ji para humingi ng tulong. Wala nang magawa si Soo-ji kundi ayusin na manirahan si Haejung sa lihim na hideout ng trio. Nag-iisa naman ang ina ni Haejung dahil hindi niya makita ang kanyang anak. Sinamantala ni Kiyaung ang pagkakataon para aliwin ang biyenan. Bumisita si Soo-ji sa ospital upang bisitahin si Chaehyun na nasugatan sa kamay. Inako niya ang lahat ng responsibilidad. Sinabing siya ang nag-utos kay Si-jo na sabihin ang totoo kay Taehi. Hindi siya sinisi ni Chaehyun dahil sa simula pa lang, ang kanilang layunin ay paglaruan si Taehi at mayroon din siyang sariling motibo kaya wala siyang karapatang pintasan ang sinuman. Ngunit umaasa siya na hindi na muling makikita si Soo-ji. Pinahahalagahan ni Soo-ji ang pagkakaibigan higit sa lahat, ngunit malapit na siyang mawalan ng kanyang matalik na kaibigan. Kung alam lang niyang masisira ang pagkakaibigan nilang tatlo, kung alam lang niyang ibigin ni Chaehyun si Taehi, hindi sana niya iminungkahi ang larong ito. Ngunit sa kasamaang palad, walang kikong-ki sa buhay na ito. Nakatanggap ng abiso ang ama ni Taehi, kaya dumating siya upang sunduin ang kanyang anak at bumalik sila sa Germany. Pagdating sa lugar, natural niyang binati ang ina ni Taehi. Hindi maintindihan ni Taehi kung bakit, matapos saktan ng kanyang ina, ay kalmado pa rin hinarap ito ng kanyang ama. Naniniwala ang ama ni Taehi na ang puso ng tao ay hindi kayang kontrolin tulad ng mga kalamnan. Ang magmahal ng walang kapalit ay isa ring uri ng kaligayahan. Ayaw niyang itago ang damdaming ito. Nag-isip si Taehi pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang ama. Natagpuan ni Kiyaung ang pinagtataguan ni Haejung. Sobrang nagpanik ang ina ni Haejung dahil hindi niya makita ang kanyang anak. Nang makita niya si Kiyaung na sinasaktan ang kanyang anak na lalaki at naalala ang sinabi ni Haejung noon para kanselahin ang kasunduan sa kasal. Nagalit siya at pinagalitan si Kiyaung. Sinabing kakanselahin niya ang kasal at si Soo-ji. Sa wakas, napag-isipan na rin niya at nakipagkita kay Taehi para humingi ng tawad. Sa totoo lang, naiinggit din siya kay Taehi dahil malinaw nitong nakikita ang sarili niyang puso.
puso. Dati, hindi kailanman napagtanto ni Suji na talagang gusto niya si Chaeyoon, ngunit ano pa nga ba ang magagawa ngayon? Nagpasya na si Taehi na umalis ng South Korea at hindi na magpapakita pa kay Chaeyoon. Ang Myeongseong Group na dati nang iniimbestigahan dahil sa panunuhol sa mga miyembro ng National Assembly ay muling imbestigahan kasama ang ina ni Suji bilang incident. Sumugod ang mga taga-prosekusyon sa Myeongseong Hospital para humanap ng karagdagang impormasyon. Nag-aalala si Suji sa kanyang ina, ngunit pinakalma lang siya nito, sinabing ayos lang ang lahat at umuwi na lang siya at maghintay. Sumunod na lamang siya kay Sejong. Nang matanggap ang balita, agad siyang lumitaw sa harap ni Suji. Ginawa niya ang lahat para kay Suji, ngunit siya ang pinakanasaktan. Umalis si Kyaung at sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa pagkakansela ng kasunduan sa kasal. Nagrereklamo pa na hindi normal ang pamilya ni Haejung. Bilang resulta, pinagalitan siya ng kanyang ama at inutusan siyang pumunta sa bahay ni Haejung upang humingi ng tawad. Walang ibang pagpipilian si Kyaung, kaya kinagat niya ang kanyang labi at muling nagtungo sa bahay ni Haejung. Sinabi ni Kyaung sa kapatid ni Haejung na alam niya kung nasaan si Haejung at sinabing hanapin ito. Sumama si Kyaung kina Sejong at sa kapatid ni Haejung patungo sa lihim na hideout ng trio. Sa oras na iyon, kumakain ng hapunan si Haejung kasama si Jo-hwan. Kinumbinsi ni Jo-hwan si Haejung na umuwi kinabukasan. Masunurin si Haejung. Nang marinig niyang may kumakatok, agad na binuksan ni Jo-hwan ang pinto. Pagkabukas ng pinto, nakita niya si Sejong na may hawak na golf club at pinalo si Jo-hwan. Nag-alala ang kapatid ni Haejung na baka malubha ang pinsala ni Jo-hwan, kaya balak niya itong dalhin sa ospital. Ngunit tinanggihan ito ni Kyaung. Sa gulat, naitumba ng kapatid ni Haejung ang board kung saan nakaplano ang diskarte ng trio para lapitan si Taehi. Nang makita ito ni Kyaung, agad niyang naintindihan ang plano ng mga ito. Nakatanggap si Sejong ng tawag at agad na sumulpot. Pagpasok niya, kontrolado na siya ng kanyang kuya. Kinuha ni Kyaung ang telepono ni Sejong at tinawagan si Chaeyoon. Matagumpay na nalinlang si Chaeyoon na pumunta doon para maghiganti. Sinabi niya sa lahat na umalis muna. Nanatili naman siya para harapin si Kwon Chaeyoon. Pagkaalis niya, tinawagan ni Hee Jung ang guro ni Yoon Taehi at sinabi ang lahat sa kanya. Gustong sabihin ni Ko Kyung-jo kay Yoon Taehi ang lahat ng nakita niya. Ayaw ni Kwon Chaeyoon na masaktan pa si Yoon Taehi, kaya pinigilan niya ang mga taong papasok para makipag-away. Sa oras na ito, tinawagan ni Yoon Taehi si Ko Kyung-jo at nakarinig siya ng malakas na ingay. Dali-daling tumakbo si Yoon Taehi doon. Gusto ni Yoon Taehi na pigilan ang mga taong iyon na gumamit ng dahas at sinabing tatawag siya ng pulis. Lumapit si Kean at inagaw ang telepono ni Yoon Taehi. Sa sandaling ito, sumugod si Kwon Chaeyoon para protektahan si Yoon Taehi. Nawalan siya ng malay dahil sa epekto ni Kean. Dali-daling dinala ni Yoon Taehi si Kwon Chaeyoon sa ospital. Labis na nag-alala si Yoon Taehi nang makita si Kwon Chaeyoon na walang malay. Kahit na naisalba si Chaeyoon, nanatili siyang walang malay dahil sa matinding sugat. Nanatili si Taehi sa tabi ni Chaeyoon habang hinanap ni Kyung-jo si Suji. Sinabi niya na alam na niya ang lahat ng plano ng mga ito at pinanghimasukan si Suji sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng video ni na Chaeyoon at si Jo na sinaktan. Nakipag-ugnayan si Suji kay si Jo at nalaman kung paano sila sinaktan. Labis siyang nalungkot nang makita si Jo na sugatan at si Chaeyoon na walang malay pa rin. Pagkatapos ng napakaraming pagsubok, lalo pang naging umaasa si Suji sa pampatulog. Nakalaya ang ina ni Suji at nakauwi pagkatapos ng investigasyon. Pagdating sa bahay, nakita niya si Suji na nakahando sa isasahig dahil sa labis na ininom na gamot na nagdulot ng guni-guni at pinsala kay Suji. Dali-daling dinala ng ina ni Suji ang kanyang anak sa ospital. Mabuti na lang at hindi malubha ang sugat at hindi makakaapekto sa pagtugtog ng selo ni Suji. Umiiyak at nalulungkot si Sejong. Sa huli, nagpasya si Sejong na tahimik na umalis, lumayo sa lahat ng gulo na ito upang mamuhay ng payapa at malaya at hindi na magpanggap araw-araw. Nang malaman ni Suji na umalis na si Sejong, hinanap-hanap niya ito at nagdasal siya na kahit saan pa man si Sejong, hindi siya mag-iisa. Nag-file si Taehi ng leave of absence sa paaralan. Balak niyang hintayin na gumaling si Chaeyoon bago sila bumalik sa Germany kasama ang kanyang ama. Sa panahong ito, inalagaan ni Taehi si Chaeyoon. Pumunta siya sa bahay ni Chaeyoon habang nag-impact ng gamit para dalhin sa ospital. Aksidente niyang natuklasan ang confession diary ni Chaeyoon na nakasulat para sa kanya. Sa tabi ng kama ni Chaeyoon, binuksan ni Taehi ang libro at nagsimulang magbasa. Sa wakas, naintindihan ni Taehi na simula pa lang pala ay gusto na siya ni Chaeyoon. Naging matagumpay ang operasyon ng ama ni Chaeyoon. Sinabi ng lola ni Chaeyoon sa kanya na si Chaeyoon ay tunay na anak niya. Noong mga panahong iyon, gusto lang maghiganti ng ina ni Chaeyoon sa kanyang asawa dahil palaging umiibig sa iba, kaya niya pinagsipika ang resulta ng test. Nang malaman ang katotohanan, lubos na nagsisi ang ama ni Chaeyoon at umiyak na walang magawa sa tabi ng kama ng kanyang anak. Sa kabilang banda, dahil sa pananakit ni Kyaung sa maraming pamilya, naapektuhan nito ang negosyo ng kanyang law firm at ang ina ni Haejung. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, naintindihan na rin niya ang kanyang anak na babae at sinabing hindi na niya pipilitin pa si Haejung sa hinaharap. Gawin na lang niya ang gusto niya. Mahigit kalahating buwan na ang lumipas, sa wakas ay nagising na rin si Chaeyoon. Sa wakas ay nakakalas na rin si Taehi sa kanyang pag-aalala. Iniling niya kay Kyung-jo na tulungan siyang magbigay ng bulaklak kay Chaeyoon. Ngayon nagising na si Chaeyoon, hindi na nila kailangan pang magkita. Sinabi ni Kyung-jo kay Chaeyoon na habang siya ay walang malay, araw-araw si Taehi sa tabi niya. Umiyak si Chaeyoon. Hindi niya hinabol si Taehi na malapit nang umalis ng bansa, kundi binigyan nila
nila ang bawat isa ng kaunting oras upang maproseso ang masasamang alaala. 5 taon na ang lumipas at matagumpay na natapos ni Taehi ang kanyang pag-aaral. Bumalik sa South Korea at naging arkitekto, nagtatrabaho ng mahabang oras na may mataas na espiritu bawat araw. Naghahanda ang ina ni Taehi na magdaos ng isa pang eksibisyon at ang relasyon ng ina at anak na babae ay lubos na bumuti. Nag-focus si Soji sa pagtugtog ng selo. Umalis ang ina ni Soji sa ospital at palaging kasama ang kanyang anak na babae. Dumating si Secretary John upang kausapin siya at anyayahan siyang bumalik sa trabaho. Sinabi ng ina ni Soji na gusto niya ang kasalukuyan niyang buhay at gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang anak. Isang araw, nakatanggap si Soji ng isang palumpo ng bulaklak mula sa isang hindi kilalang tao. May address na nakasulat sa loob. Sinundan ni Soji ang address at nalaman niyang ito ay isang restaurant na binuksan ni Sejoo sa Japan. Sa wakas, nakita niya si Sejoo. Tumakbo si Soji upang yakapin siya. Lumabas na si Shaehyun pala. Sinabi ni Hyun kay Soji ang address ni Sejoo. Samantala, nagreklamo si Taehi sa kanyang kasamahan na nakatagpo siya ng isang mahirap na kliyente na nagpadala sa kanya ng memo ng maaga pa lang para pag-usapan ang trabaho. Iminungkahi ng mga kasamahan na personal siyang pumunta doon. Dumating si Taehi sa bahay ng kliyente sa takdang oras. Nakita niya ang mga ipininta sa dingding na lahat ay mga lugar kung saan sila nag-date ni Shaehyun. Umakyat si Taehi sa ikalawang palapag at ang naghihintay sa kanya ay si Shaehyun. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay nagkita rin silang muli. Sa dulo ng pelikula, mahigpit na niyakap ni Taehi si Shaehyun. Marami silang pinagdaan ng hirap at tagumpay at sa wakas ay nagkaroon ng matamis na muling pagkikita. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung sa tingin niyo ay maganda ito, bigyan ninyo ng like ang may-ari ng shop. Ngayon, paalam at magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga video. Bye-bye.